wanna put you up in my room. I wanna put you up against that wall. So you wanna pay to take your clothes off. Everybody don't like it slow. Consider me one of them four. Let's get to it, get to it, get to it, get to it. I'm kinda crunk and I'm on this scene. I can look fast and that's my shit. Once I had a shot of that good Patron, now I'm in my boxes like Roy Jones. Everybody don't like it slow. Consider me one of them four. Good morning! How do you feel? Alam niyo po, nandis ko Las Piñas eh. Dati po ako nakatira dito sa Merabel Pilam sa Las Piñas din. Ngayon nasa preview na ako. Anyway, I'm very excited kasi first time ko magpunta sa center ninyo. Tama? At isa lang pag-uusapan. May mga first timer wait. Baka kamay, first timer. Pwede palakpakan yung mga future. Yan! Sa mga first timer, alam na ba niyo pag-uusapan natin? Hindi pa, no? Sa mga medyo timers na, alam niyo po, talaga bang gusto niyo maging successful? Yes! Gusto niyo bang yumaman? Yes! Merong isang lalaki na super yaman. Sabi niya, since mayaman ako, mabuti siguro ituro ko sa mga tao paano ang pagyaman. Kayo kaya, kapag meron kayong nakilala sa tao at magtuturo sa iyo paano yumaman, makikinig kayo? Yes! Aating kayo na seminar? Yes! Yun nga lang, yung seminar may bayad. Ha? 3,000 pesos? Pero yung 3,000 na yun, 3 days ang seminar. So maraming umattend. Mga 10,000 people ginawa sa Araneta Coliseum. So, jump back yung tao. Nung first day ng seminar, tuwang-tuwa yung speaker, ang daming tao. Pagpasok ng speaker, bumati siya. Good morning! Good morning! Ang daming tao. Sa inyo mga umaattend ngayon, alam na ba ninyo ang pag-uusapan natin? Sumagot yung mga tao, hindi pa namin alam! Hindi pa namin alam! Sabi ni speaker, ganun ba? Kung hindi nyo alam, umuwi muna kayo at alamin nyo ang pag-uusapan natin. Nung nag-uwi yung mga tao, sabi ng mga tao, grabe, parang naloko tayo doon. Nagbayad tayo ng 3,000, tapos yung first day, wala nangyari. Di ba rin, meron pa naman 2 araw. On the second day, tuwa-tuwa yung speaker. Ang daming tao. Sabi ng speaker, good morning! Good morning! Mga kaibigan, alam na ba ninyo ang pag-uusapan natin? Nagsigawan sila, alam na namin! Alam na namin! Nung narinig ng speaker na alam na ng mga tao pag-uusapan, sabi ng speaker, ganun ba? So, makakauwi na kayo kasi alam niyo pag-uusapan natin. Nung naglabasan ng mga tao, sabi ng mga tao, grabe naman! Para tayo niloloko. 2 araw, walang nangyari sa usapan. Nagbayad tayo 3,000. Hindi bale. Meron pa namang last day, yung third seminar. Nag-meeting yung mga tao. Sabi ng mga tao, ito gawin natin. Pag nagtanong yung speaker, kung alam natin ang pag-uusapan, yung kalahati sa atin, isagot nyo, hindi nyo pa alam. At yung kalahati, sigaw natin, alam na natin. So, hindi pa namin alam, alam na namin. Okay ba yun? Hahatiin ko ha. Itong kalahati ito, hindi pa namin alam, sa kalahati, alam na namin. Okay ba yun? Yes! Very excited yung speaker on the third and last day. Ang daming tao. Sabi speaker, good morning! Good morning! Mga kaibigan, alam na ba ninyo ang pag-uusapan natin? Hindi pa! Alam namin! Hindi pa! Alam namin! Ganun ba? Sa mga hindi pa nakakaalam, tanungin nyo yung nakakaalam na at makakauwi na kayo. Tama? Ayan. Ngayon mga kaibigan, good morning! Good morning! My name is Arnel Impin. Alam na ba ninyo ang pag-uusapan natin? Maraming tao gusto yumaman. Para sa mga first timers, since ito first time ko ito magpunta sa inyong DCO, gusto ko muna magpakilala sa inyo. Tama? Ako po may almost 10 years na experience sa ganitong klase negosyo. At kapareho ninyo, naging first timer din po ako. Inimbitahan ako. At alam ko, yung mga tao inimbitahan, iba-iba ang klase ng pag-iimbita. Tama, may pinupersa, may kinakalagkat, may kinikita. Iba-iba ang klase. Kusama ka, mapasyal tayo sa South Mall, libre kita. Ikaw naman sumasama. Tapos nabigla ka, eto nakita mo.
Ako po inibitahan umabot ng 2 linggo bago ako sumama. Sino rito yung isang araw pa lang inibitahan, sumama kagad, nasa naman? Isang araw pa lang? Hours na, hindi naman ito? Ha? 1 hour, sumama. Ano sabi sa inyo? Sama ka, oo. Iba-iba pa kasi ako 2 linggo bago sumama. And I still remember, yung tao nag-invite sa akin, are you with me? What was that? I have only 20 minutes, o nga pala. I have only 20 minutes. And since I have only 20 minutes, gusto ko lang nakapokus. Walang magkukwentuhan, walang magte-text. Okay ba yun? Yes! Okay ba yun? Yes! Alam niyo po, ito'y kwentuhan. Masarap magkwento kapag yung kausap ay sumasagot. Tama ho ba yun? Yes! Kailangan nyo say yes po, may konting lambing sa dulo. Parang, yes! Kaya ba yun? Yes! Ay, niluloko dito ah. Anyway, mga kaibigan, yung tao nag-invite sa akin, sabi niya, Sir, gusto niyo bang kumita ng extra income? Kapag may tao lumapit sa iyo at magtatanong kung gusto mong kumita ng extra income, ano ang sagot? Yes or no? Yes! Sabi ko, oo, gusto kong kumita ng extra income. Eh, magkano ba ang kinikita mo? Yun po ang tanong ko sa kanya. Alam mo, sumagot ako, Sir, grabe po, power. Wala pa po. Ha? Paano kang sasama sa isang tao mag-o-offer sa iyo na isang bagay na resulta? Tama mo ba? Ayaw ko sumama. Second reason, kaya ayaw ko sumama, yung taong nag-imbita sa akin, staff ko sa hotel. Dati po akong boss, 12 years akong boss. Kung nakita mo yung Hyatt BGC Hotel sa Rose Boulevard, 12 years ako nagtrabaho doon. Tapos desk clerk ko, yung nag-invite sa akin. Bakit ayaw ko sumama? Grabe po, sa katebang memo at suspensyon ang inaabot sa akin noon. Ang pangit kasi ng record sa trabaho. Tapos iimbitahin ako. Sabi ko, ayaw ako sumama sa'yo, ayaw ako sumama. Nagkataon lang po itong taong to. Parang kapareho ng mga tao nag-invite sa inyo. Inaraw-araw, minamayat-maya. Tama mo ba? Alam ko, sabi ko, ayaw ko sumama. Alam mo, medyo nagagalit na po ako. Mas nagalit siya sa akin. Sinigawan ako. Sir! Duduro pa ako pare. Sir, ang labo mo naman. Ang labo mo raw po. Why? Sabi niya, alam mo na ba, sir, ang pag-uusapan? Sabi ko, hindi ko pa alam. O di ba ang labo mo? Umaayaw ka na, hindi ko pa alam ang pag-uusapan. Sabi niya, tingnan mo muna. At pag hindi mo nagustuhan, eh di wag mong gawin. Mga kaibigan, mga kapatid, pag hindi mo nagustuhan ang ginagawa natin, okay lang. Huwag ninyong gawin. Pero imposible po na ito hindi mo magustuhan kapag bukas ang isip mo. Yes or no? Yes! Dahil walang magandang bagay sa taong nakasarang isip. Very supportive si Joy at si Roger Chensa. Napalaki ng grupong to. Maganda ang produkto, maganda ang kumpanya, maganda ang kitaan. Walang kwenta lahat. Kung nananatiling galit ang pinaiiral mo sa taong nag-invite sa'yo. Ano ba yan? Ano ba yan? Tama mo ba yun? Madalit sabi, kapatid, kaibigan, sumama ako. Nung sumama ako sa seminar, mga kaibigan, and that was 10 years ago, eh medyo na-late po ako. Kapag kayo na-late sa seminar, ang pwesto nyo sa likuran. Tama? Parang sila. Okay lang yan. At ang inabutan ko, yung mga tao ay nagsisigawan. Power! Grabe! Sabi ko, yari na! Anong kulto to? Diba? Ako po ay na-culture shock. Why? Hindi po ako sanay na isang lugar ay lahat ng tao ay masaya at nagsisigawan at sumisigaw ng payaman! 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 Bakit hindi ka panipaniwala? Sa panahon ngayon, puro problema pinag-uusapan. At kung pagyaman pag-uusapan, parang imposible na po mangyari yon. Ang hirap maghanap ng trabaho, ang hirap magtayo ng negosyo, tama mo ba? At pagyaman pag-uusapan, parang hindi ka panipaniwala. Yun nga lang po, nagkataon lang na nakarinig ako ng maraming success stories. Iba-ibang klase, may professional, may undergraduate, may security guard, at kinukwento nila, naging successful sila. Hindi ka kapatid, doon po yun nag-umpisa. Ang sabi ko sa sarili ko, kahit hindi ko pa alam ang seminar, kung mayroong mga taong yumaman, na ordinaryong tao at na bagong buhay, ang sabi ko sa sarili ko, kung ano man yan, na nagawa nila, walang dahilan para hindi ko magawa. Tama mo ba yan? Ang good news, mga kaibigan, kung nagawa nila, kung nagawa namin, believe me, kahit mga first-timer, ang iba sa inyo, maniwala na kayo sa ating ginagawa, maniwala kayo,
yayaman kayo sa kumpanyang ito. Yan, nagagawa ako. Pumapalakpak na ako. Nung unang palakpak ko ito eh. Walang mabuhay-buhay. Bakit? Inaabangan ko lang kung kailan matatapos magsalita ng speaker. Tama? At tumatapos speaker, tuwa-tuwa ako, yun nga, nakaliw ako ng mga success stories. Anong point, mga kaibigan? Ang isang bagay pag maganda. Kaya kayo bumalik dito, nakabalita kayo rin magtuturo. Kaya kayo dito ngayon, alam niyo gusto niyo matuto kung paano yumaman sa negosyong to. Ang isang bagay pag maganda, automatic, ikinukwento mo yan sa mahal mo sa buhay. Tama ho ba? Yes! Kung ako'y nabaliw sa seminar, lahat ng tingin ko, bilog. Hindi ako makatulog. Pag uwi sa bahay namin, dyan sa Las Piñas, sa Veradale, ginising ko asawa ko. Magrabe! Gumising ka! Sabi ng asawa ko, Hoy Arnel, saan ka galing? Power! Anong power? Grabe! Payaman! Nung sinabi kong payaman, ang sabi ko sa akin ng asawa ko, Hoy! Gutom lang yan! Ayaw maniwala ng asawa ko sa akin. Sabi ko sa asawa ko, Ma, baka kabilit tayo ng kotse. May pa-kotse ko ba sa ganitong klase negosyo? Yes. Gusto ko ba magawa ng kotse? Yes. Nung kinuwento ko magkakakotse kami, yung asawa ko tumingin lang sa akin. Hindi na-impress. Why? Modesty aside, may yaman kasi ang pamilya ng asawa ko. Ang asawa ko po yung may kotse, may driver, at paminsan-minsan may bodyguard pa. Bakit? Anak po ng isang general ang asawa ko. Ayaw mo ng kotse, ha? Pupunta tayo ng Amerika! Tumingin lang sa akin. Walang reaksyon. Why? Ang asawa ko po ay nakapag-aral sa Amerika. Sige nga. Paano mo babaliwin ng isang taong baliw na? Tama ko ba yun? 12 years ako sa hotel. But after 2 months doing this kind of business, I resigned from my job. Yung asawa ko, boss sa Shoemart sa Bacoor, dati. Ayaw maniwala. Pero nung nakita ang negosyo kapareho natin, super negative. Pero nung naunawaan ang negosyo, kasi na-realize ng asawa ko, iba ang yaman niya. Yaman namin sa yaman na magulang niya. Tama ko ba yun? Yes. After 1 month, nag-resign sa Shoemart ang asawa ko. Nung nalaman ng biyanan kong general, nung nalaman ng magulang ko na kami ay nag-resign, matutuwa kaya? Power? Wala kayong mga trabaho? Tinatago ko ng general kong biyanan. Sabi sa akin ng biyanan ko, Nel! Iho! Sabi ko, yes, Dad. Sabi niya, Iho, balita ko ay nag-resign kayo sa inyong mga matitindong trabaho. Sabi ko, yes, Dad. Alam mo sabi sa akin? Arnel. Iho, may tama ka. Bakit daw? Common sense daw. Maraming estudyante, after graduation, walang trabaho. Kung may trabaho man, after 6 months, tanggal kasi contractual. Maraming negosyo nagsasara. Mga bangko nag-members, nag-join. Kung bakit kami may matinong trabaho, bakit nag-resign? Hindi po ako bobo, tanga, o uto-uto. May iwanan ko ang matino kong trabaho kung wala akong nakita maganda. Tama ko ba yun? Yes. At ano nakita ko? Mas maganda pa ngayon ang nakita nyo sa negosyong to. Tama ko ba yun? Ito na yan. Nung kami nag-design, tayong lahat, nung nakita nyo marketing plan, feeling ninyo mayaman ka na. Feeling nyo ang dali. Tama? Pag nakakita ng tao, parang ang bilis mag-imbita. Lahat kayo hyper. Every time na mayroong mga taga-Manila, taga-Green Hills, sa management team, mga magaling na speaker, mga tao yumaman sa negosyong to, hyper na hyper kayo. Tama? Lahat kayo hyper. Lahat excited. Feeling mo mayaman ka. Totoo ba yan? Yes. Totoo yun. Pero pag uwi mo mamaya, pag uwi mo sa bahay mo, Power, payaman ako. Kung nakahiga ka na, ano inisip mo? Totoo kaya yun? Tama mo ba? Na-hyper kayo, but at the back of your mind, may mga duda kayo. Why? Hindi ba 24,000 ang potential income na ino-offer ng kumpanya? 24,000 ang potential income per day. Yan hubay ka paniwala?
Sa mga first timer, kapani-paniwala ba yan? Malamang hindi. Malamang ngayon pa lang ang iba sa inyo o karamihan sa inyo ay nagdududa. Why? Kasi po ang 24,000 kinikita sa loob ng 2 buwan. Hindi sa loob ng isang araw. Kaya pag nakita mo 24,000 a day, daan-daang libo yan per month. Bakit ayaw maniwala? Kasi hindi kayang tanggapin ng utak mo na ganun kalaki ang kitaan na pwede mong kitain. Hindi ka sanay. Ibig sabihin, nagdududa kayo. Kung may nagdududa sa inyo ngayon pa lang, makinig kayong lahat. Congratulations. Why? Normal kang tao. Dapat ka lang magduda kasi nakakaduda. Ang duda, normal. Pero huwag ninyong papatagalin. Baka naman 6 months ka na nakaupo dito, hindi ka pa rin gumagalaw at nagdududo ka. Totoo kaya yan? Totoo kaya yan? Yung katabi mo ang yaman-yaman na, totoo kaya yan? See? So meaning, all you have to do is to try the business. Ang negosyong to ay subok-subok lang. Sabi ko nga lagi, paano nyo malalaman ang pagkain kung masarap o hindi? Kung hindi mo, titikman. Paano nyo malalaman kung magagawa mo ang enroll o hindi? Kung hindi mo, susubukan. Hindi ba't lahat ay subok-subok lang? Paano nyo malalaman kung magkakaanak ka o hindi? Kung hindi mo, susubukan. Diyan kayo magaling. Hindi ba subok-subok lang? Now, eto maganda. Habang sumusubo kayo, sir, habang sumusubo kayo, ma'am, ano ba ang mararamdaman ninyo? Ito ang inyong mararamdaman. Makakaramdam kayo ng takot. Tama? Takot na ano, baka walang sumama sa inyo. Baka hindi mo magawa ito. Kasi hindi ka marunong mag-explain. Kasi mahihain ka. Baka pagtawanan ka mag-anak at kaibigan mo. Natatakot kayo. Tama ho ba yun? Look at me. Kung kayo natatakot, okay pa rin. Bakit? Tandaan ninyong lagi ang isang bagay kapag first time ninyong ginawa sa inyong buhay, nakakatakot. Lahat ng first time, nakakatakot. Do you agree? Yes. Kung gusto mo yung first time nyo, sa negosyo, ang first time, ganito, walang bastusan, ha? Konting respeto po, ha? Lahat ng first time nakakatakot. Yung first time mong tumawid, first time mo nag-enroll, first time mo nag-apply ng trabaho, nakakatakot. Okay lang ba kayo? Walang mali siya? Yes. Do you still remember your first kiss? Ha? Nagaglabi ka pa. Ako na lang, para walang ma-open. I still remember my first kiss. Ilang taon na ba ako ng first kiss ko? 25 years old ako noon. Ay, di pala, 24. Yung first kiss ko, ang pangalan niya, Annie. Yun yung pangalan ng asawa ko. Nung bata-bata ako, pag may nakikita ko sa TV, isang babae, isang lalaki, magdidikit ang mga labi, meron akong nararamdamang hindi ko mapaliwanag. Sabi ko, ano kaya ang pakiramdam kapag humahalik? Noong ako na ang hahalik, ha? Hindi ko ba kakalimutan, eh? Noong ako na pare. Nung malapit na, huminto ako. Alam mo bakit? Hindi ko alam ang gagawin ko. Ako ba'y kakaliwa? Ako ba'y kakanan? Ako ba'y nganganga? Hindi ko alam eh. Nilalabas ko yung gila ko. Hindi ko alam. Baka dila-dilaan mo ako parang aso. Oh, pare, ito. Nung dumikit, ha? Nung dumikit, aba grabe. Nung dumikit, ako'y kinilabutan. Nagtayuan, pare, mga balahibo ko. Yung kamay ko, tuligas ko, eh. Ano? Ang tigas ng kamay ko, ang tigas ng paa ko, yan. O, paat kamay lang ito tigas. Nung dumikit, sabi ko, abay, napakasarap pala. Anong point? So, umpisa, natatakot. Tama, pero pag narasan mo, masarap pala, hinahanap-hanap mo. Walang pinagkaiba sa negosyo natin. So, umpisa, nagdududa, natatakot kayo. Pero kapag dumating yung oras na kumikita ka ng 24,000 pesos per day, believe me, hahanap-hanapin ninyo ang negosyo natin. Ano ba? Now, ano ang nakakatakot? Ang nakakatakot, yung fear
of rejection. Yes or no? Yes. Ang number one na nakakatakot sa negosyong to, yung rejection. Kasi tayo mga tao, emosyonal. Ayaw natin ma-reject kasi balat sibuyas tayo. Huwag ninyong personalin ang mga rejection. Ang rejection ay normal. At ngayon pa lang, tanggapin nyo that this is a rejection business. Kung ayaw nyo ninyong ma-reject, simple lang ang gawin ninyo. Huwag ka mag-invite. Tama? Tama. Ayaw ma-reject, huwag ka ma-invite. So ngayon pa lang, kung gusto mo yumaman, tanggapin mo na mayroon rejection. At alam nyo ba, na wala pa kayong lahat sa negosyong to, kayo ay nare-reject na? Hindi naman lahat ang gusto niyo sa buhay nyo, nakuha nyo. Rejection yun. Alam mo ang klaseng example na rejection? Ito sa Las Piñas, pero balot. Alam niyo yung balot? Nakakita ng balot. Nakarinig na meron balot. Yung mga balot, naglalako yan. At sumisigaw na ganito. Balot! Pamilyar mo yun? Maraming nakaririnig sa mga balot. Pero hindi lahat ay nabili. Pero bago pa lang sumikat ang araw, hindi pa yung balot ay nauubos? Ibig sabihin, sir, wala siyang pakialam kung may bibili o wala. Ang trabaho niya, isigaw ang kanyang panindang balot. At hindi mamalayan, nauubos ang paninda. Kung ako ay magbabalot, at sabi ko, ang daming tao sa kanto, pag sumigaw ako, baka ako magtripan, baka ako bulpingin. Ang ginawa ko, hindi ako sumigaw. Ang ginawa ko ito, balot. 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 Nauubos hindi. Eh, wala naman tao eh. Huwag na lang sumigaw. Maghapon, magdamag, nalalakad. Ang balot, nauubos hindi. Wala siyang pakialam kung may bibili o wala. Ang trabaho niya, isigaw ang kanyang paninda. Hindi namamalayan, nauubos ang kanyang bentang balot. Walang pinagkaiba sa negosyo natin. Sumigaw ka lang ng ano? Alive! 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 Tama? Maraming makaririnig sa inyo. Kamag-anak, kaibigan, kumare, kumpare, kapitbahay. Habang ino-offer mo, ayaw nila. Pagtatawanan kayo, i-reject kayo. Dumarating ka pa lang, nagtatakbuhan na sila. Huwag kang mag-alala, huwag kang masawa. Huwag kang magsawa. I-offer mo lang ang alive, alive, alive. At merong sasama sa inyo. Sino makakapagsabi na dito sa Las Piñas, dadami ng ganito karami? Nag-umpisa to sa mag-asawang Roger at Joy. Ngayon po mga kaibigan, sa labas ng bahay po, ilang truck pa ang nakapila. Ha? Hindi lang kaya na accommodate. Pero pwede mga kaibigan, balang araw, palagyan natin ang center sa Las Piñas. Pwede mangyari yun? Pwede mangyari. Kasi nag-umpisa sa isa, 2 tao at dumami kayo. Now, tanggap mo ngayon na mayroong rejection. Ano ba yung next pa nakakatakot? Hindi ba tayo ba sa inyo itakot mag-fail? Yung fear of failure? Tama? Ang iba sa inyo, kung naramdaman ito yung parang networking, naku, pareho lang yan. Dati nag-join kami, wala naman nangyari. Yung kaibigan namin, kamag-anak namin, nag-join din sa networking, wala nangyari. Ibig sabihin, ang iba sa inyo, takot na mag-fail. Pero alam nyo ba, sa buhay ng tao, lagi isipin, ang salitang failure ay normal na naman. Lahat ng taong yumaman sa buhay nila, kung ano man ang kanilang ginagawa, nag-fail ng maraming beses. Hennessy, go home way, Lusutan. Hindi naman naging instant millionaire ang mga taong yan. Nag-fail muna. Alam niyo po bakit maganda ang salitang failure? Meron akong nabasa ng libro. Ang title po ay Dare to Fail. Malaysian author by the name of Billy P.S. Lim. Ang pinag-usapan doon, hindi mga success stories. Ang pinag-usapan doon, yung failure ng mga tao na yumaman. At ang nakakatuwa, pag binasa mo yung libro, yung first page pa lang, ang makikita mo doon, istorya ng Miriam Kiambao. Pamilyar mo ba yung Miriam Kiambao? Siya ba yung beauty queen na naglalakad at nadapa at tumayo? Isa sa mga dahilan kung bakit nanalo si Miriam Kiambao, kasi nung pagtayo niya, tama, nataas doon,
Hindi siya nahiya bumagsak kasi importante, marunong kayong tumayo. Sa buhay ng tao, tanda mo to, it's not how many times you fall. It's how many times you stand up every time you fall. Kung kayo ay nag-fail sa relationship before, sa business, sa employment, o sa networking company, nag-fail kayo before, okay lang yan. Ang importante yung present, ngayon, tumatayo kayo ulit at willing kayong mag-umpisa. Tama mo ba yun? How can you appreciate the word success? Lahat tayo gusto maging successful, yes or no? Yes! Dapat magiging successful. Pero hindi mo alam kung ano ang kahulugan ng success kung hindi mo alam o dinaanan ang salitang failure. Tama? Ano yung success kung hindi ka nag-fail? Ma-appreciate mo lang ito kapag kayo ay nag-fail na maraming beses. So, normal na naman. Alam niyo po kami, bago naging gumanda ang buhay namin, nag-fail kami na maraming beses. Ang point ko lang, huwag na huwag kayo matatakot mag-fail sa mga nagbuhay natin. Okay ba yun? Yes! Okay ba yun? Yes! Sabi nila, alam mo, maganda sana yan. Kaya lang, ang pinag-uusapan lagi puro pera. Ito ba yung negosyo? Yes! Tayong lahat ay magkakatotoo. Kasi minsan, sa Ortigas, ha? Pag may magtotoo, pagdating ng mga seminar, may mga narinig ko sa labas. Papunta pa lang, ay naku, networking. Ayaw namin yan. Bakit naman po? Kasi puro pera-pera pinag-uusapan. Natural. Ito yung negosyo, ito relihiyon. Tama mo ba? Yes! Tanong kayo, ang pera ba importante? Yes! Importante ba ang pera? Yes! May boses ba ang pera? Yes! Oo. Sa bahay, sino ang nasusunod? Yung nakatatanda o yung may pera? Yung matalino o yung may pera? Pera! May boses ang pera. Pag may pera ka sa bahay, ikaw may command. Tama? O subukan ninyo pag may mga reunion. Pag may Christmas reunion, di ba? Family reunion. Masarap ba? Uy, mga inaanak, pila kayo. Mga pinsan, mga kapitbahay, pila kayo. Marami kong pera. Merry Christmas. 1,000 sa iyo. 1,000 sa iyo. 1,000 sa iyo. Masarap ba yun? Yes! May boss ang pera. Eh, mainggit ka. Wala kang pera, pero matalino ka. Nainggit ka. Mga kapitbahay, pila din po. Mga inaanak, pila. Matalino ako. Eto, talino ko. Eto, talino ko. Ha? Gets ba ako? Iba may pera. Alam niyo po, meron na tawag na financial freedom. Bago ako dumiretso dito, nagpunta muna ako sa South Mall. Tama? At makapansin mo, kanina, sumilip ako sa McDonald's. May financial freedom ba yung ganun tao? Na ito yung counter, mayroong nabib ganun, may mga customer, ganito itsura. Ano yun? Namimili naman sa pagkain? O naghaharap ng pinakamurang value meal? Financial freedom ba yun? Nagpunta ako sa fine dining sa restaurant. Pag nagpunta ng restaurant, may mga menu. Tama ho ba? Ginagawa niyo ba yan? Pag may menu, saan nakatingin? Sa kaliwa, sa kanan? Saan? Ano nga sa kanan? Wow! Sarap nito steak. Nakita yung presyo. Naku, baka hindi ko matunawan. Financial freedom ba yun? Paano yan? Kasama mo yung anak mo. Daddy, gusto ko pong fried chicken. Fried chicken, anak, sandali. Nakita yung presyo. Naku, anak, makolesterol yan. Financial freedom yun? Kaya freedom, malaya. Malaya kayong namamasyal. Pero wala kayong actually kaliyaan. Kasi marami kang gustong bilhin damit, gustong tikman na pagkain, hindi mo bili kasi wala kang lamang pera. Tama mo ba yun? So iba'y mayroong financial freedom. May mga piloso pa. Ay nako, okay lang. Kahit wala ka rin pera, basta importante, nagmamahalan kami. Narinig mo na yun? Walang pera pero nagmamahalan. 5 anak mo. 1 linggo nang hindi kumakain. Sabihin ng mga anak mo, Tay, gutom na po kami. Lalapin naman tatay, mga anak, ako rin. Ha?
Di bale, mahal ko naman kayo. Kanto papa, magyakap-yakap tayo. Tapos yung bunso mo gumagano na, hinang-hinano. Anak, kaya pa yan, bangon. Mahal kita. Mga bagay na nakatatawa. Pero nangyayari ba? Yes. Kaya ngayon pa lang, importante na mahalin ninyo na importante ang may pera. Sabi nila, the love of money is the root of all evil. Para ho sa akin, maliban doon, para sa akin, the lack of money is the root of all evil. Pag ang tao walang pera, kaya maraming krimen. Nanguhold up, nagkikidnap, walang pera eh. Imagine nyo, alam nyo ba sa ginagawa nyo ngayon? Kayo'y tumutulong para mabawasan ang krimen sa Pilipinas. Kasi pag mayaman ka, hindi ka na maiisip manloko ng ibang tao. Magnakaw o mang-hold up. Tama ho ba yun? Now, sabi ng iba, sandali muna, yung bang kumpanyang yan lang, in global lang ba ang paraan para ang tao ay yumaman? Alam niyo hindi. Nagkataon lang sa negosyong to, maging may meron tayong mga sistema na para kayo yumaman kahit hindi ka napag-aral. Kasi unang-una, kapag ginawa mo ang negosyong to, ang tawag sa inyo ay boss. Masarap bang maging boss? Kasi kapag ikaw ang boss, ikaw ay may control ng oras at ikaw ay may control ng income mo. Pag may income, doon mo makukuha ang iyong mga pangarap. Tama ho ba? Ano? Umpisaan natin ang tanong. Kayo ba ay may mga pangarap pa? Yes! Grabe, may mga pangarap pa kayo? Yes! Kumusta pangarap nyo? Ang gulo nyo? May mga pangarap? Yes! Kumusta pangarap? Ha? Kaya may salitang pangarap para makuha. Ang pangarap pag hindi nakuha, bangungot yan. O sige, umpisa na gamit ng produkto o ng serbisyo ng lusyutan, kumikita siya. Kilala ka ba niya? Siya ba nagbenta sa'yo? Kumita ba siya? Good or very good? Very good. Ang maganda, yung ginagawa ng lusyutan, yun ang ginagawa natin. Anong pangalan mo? Len. Bakit naman Len pa? Kasi Len yung first time ko. Naka-holding hands. Si Len, nag-aim global, nag-member, nag-join. Kapag si Len, inimbitahan si? Kapag si Len, inimbitahan si Melanie, kumita ba si Len? Si Melanie, inimbitahan tao yun, kumita ba si Melanie? Si Len? Pag yung tao yun, inimbitahan, nagpunta Luzon, Visayas, Mindanao, every time they use the product, they share the business, si Len, kumita? Siya ba nagbenta? Kilala niya yung mga tao ngayon? Wala sa pinagkaiba, kundi sa lusyutan. Siya si Len Tan. Kapag natin si Len. Yes. Hoy, mga tinatawag ko, yung mayaman yan. Okay. So, kayo ba talagang busong handa na matuto? Ano nyo po, kwento ko lang sa inyo, nung nag-join ako dito, 10 years ago, sa kumpanya pinagalingan namin, hirap na hirap ako. At malamang yung hirap na yun ang inyong dinadanas ngayon. Ano ba ang mga first requirements para magawa ang negosyo ito? Ang pag-uusapan natin, hindi galing sa libro. True experience din. Kasi yung nangyayari sa inyo ngayon, yan po ang nangyari sa akin. Ano po yun? Ganito yan. Ang number one na dapat ninyong i-check sa inyong mga sarili, yung ating pag-uugali. Ang first requirements para kayo maging successful sa negosyo to, kailangan maganda ang inyong attitude. Do you agree? Yes. Walang kwenta ang talino kapag masama ang iyong ugali. Yan ang sabi sa akin. Sabi sa akin ng staff ko, Sir, kung gusto niyo yumaman sa negosyo to, sipin lang po ang gagawin niyo. Sabi ko, ano gagawin ko? Sir, kailangan lahat ng sasabihin ko, sundin niyo. Ano? Mahirap o napakahirap sa akin? Bakit? Kasi ako ang boss. Hindi ko po ako sanay na ako yung utusan. Ako yung taga-memo, taga-suspinde. Ako yung nag-uutos. At hindi ko kayo taga-pay na yung staff ko, uutusan ako. Alam mo, sagot sa akin, naku sir, grabe po. Kung magaling kayo sa hotel, power po. Pero pag sa negosyong to, ako po ang nauna.
Kaya gusto nyo matuto, sir, wala kayong choice. Ang tanong, gusto nyo bang maging successful sa negosyo to? Yes! Wala kang choice. Kung hindi makiti. Tama mo ba yun? Right now, from Fairview, nagpunta, ganito ang Fairview ngayon. Nagpunta ako dito para magturo. Ang iba sa inyo, nakikita mo, maganda yung kutis, maganda yung kulay, maganda yung damit, may mga bling-bling pa. Malamang iba sa inyo, maganda na buhay ngayon. Pero believe me, kung dito may mga professional, mga tao successful sa buhay nila, okay lang po yan. We respect your profession. May doktor dito, magpapagamot ako sa iyo kung may sakit ako. Kung mayroong arkitekto dito, magpapatayo ng bahay, pupuntahan kita kasi alam mo yan. Pero kaibigan, sa negosyong to, kami ang may alam, kami ang nauna, at gusto niyo matuto. Ngayon pa lang, have a good learning attitude. Kaya kayo nahirapan minsan, kapag may nagtuturo, may mga seminar, ayaw mo umattend. Kasi kung natatulinan mo, naku, ayaw ko umattend dyan. Bakit? Alam ko na yan. Ito yung mga tao, may mga acne. Alam ko na yan attitude. Iba ang alam sa narinig. Ito yung narinig mo, pero hindi niyo pa ito alam. Kasi kung ito yung alam mo na, dapat mayaman na kayo ngayon. Ang point ko lang, magmula sa oras na ito, every time may mga seminar, may mga training, galing sa head office o galing kung saan lugar, nagpunta dito, ang trabaho nilang ay makinig. Have a good learning attitude. Tama? Meron kaming alam, hindi mo alam. Meron kang alam, hindi ko alam. Totoo yun. Pero mga kaibigan, dapat kayo makinig sa mga tao may experience na. Merong isang boatman, tsaka isang profesor. Ano yung boatman? Yung bangkero? Sabi ng profesor, "Hey, Mr. Boatman, dalit mo nga ako sa kabilang pampang." Kabilang side. Sabi ng boatman, "Yes, sir." At habang sumasagwan yung boatman, sagwan, nagtanong ang profesor, "Hey, Mr. Boatman, magaling ka ba sa Ingles?" "Naku, sir, hindi po. Mahina po ako dyan kasi grade 3 lang ang natapos ko." "Ah, ganun ba? So you will lose 1/4 of your life?" Sabi ng bangkero, "Grabe naman to. Mahina lang ako sa Ingles, 1/4 ng buhay ko nawala na." Sagwan. Nagtanong ang profesor, "Mr. Boatman, magaling ka ba sa math?" "Mahina po ako dyan." "Ah, ganun ba? So you will lose another 1/4 of your life." Ilan na yun? 1/2 na, kalahati na. Grabe naman. Kalahati ng buhay ko nawawala na. Nagtanong ang profesor, "Mr. Boatman, magaling ka ba sa science?" "Naku, mahina po ako dyan." "Ah, ganun ba? So you will lose another 1/4 of your life." Ilan na yun? 3/4. Ilan na? 1/2 plus 1/4, 3/4. Sabi niya, konti na lang, ubos na buhay ko. At habang sumasagwan siya, kalagitnaan ng biyahe niya, ang ginawa ng boatman, itinakop ang bangka. Pagtaon na pagtuog ng bangka, ang sabi ng profesor ay ganito, "Help! Help!" At ang sabi ng boatman ay ganito, pa-floating-floating lang. Sabay sagaw, "Hey! Mr. Professor! Do you know how to swim?" "Hindi! Hindi! So you will lose 100% of your life!" Ano ang point ko? Kung may mga galing kayo, okay lang yan. We respect that. But when it comes to our business at gusto mo itong matutunan, you have to empty your mind. Kasi ang utak ng punong-puno, mahirap salinan. Ang baso kapag may laman at nagsalin ka, aapaw lang. Kailangan ang utak mo parang baso na walang alam. Para pag kami nagsalin ng knowledge, maa-absorb nyo. Kaya dito napakahirap turuan ng taong ang feeling niya, ang galing-galing niya. Hindi naman lahat. Minsan may mga salesman kami mga nai-encounter. Nako! Yan ba yung seminar niyo? Yan lang pagkadali-dali pala niyan. Bigay brochure, akong bahala. Hindi na, malis na ako ng bahala. Ang napang ito. Number 1 ini, number 1. Sa Tupperware. Iba ang sales, iba to. Tama mo ba yun? So again, we respect kung ano alam nyo.
Ang sa akin lang, pag inumpisahan ang negosyo to, tanggalin ninyo lahat muna. Temporarily, ang alam nyo, sa sales. Kasi iba yun. Kasi number one dito, ang binabago ay pag-uugali natin. Si Joy at si Roger at yan sa mga kaibigan, maganda ng buhay nila. Wala itong kumpanya nito, buhay na sila. Pero bakit nagiging successful pa ang mga tao? Successful na. Kasi open sila sa lahat ng opportunity. Meron silang alam, maraming bagay. Pero nung nakita na negosyo ito, nag-humble down sila. Ayun, nakikinig sa akin. Sila may-ari ng business center office, kahit na paano kumikita na, and yet, nakikinig pa rin. How much more yung taong wala pang kinikita? Kaya dito mga kaibigan, the more wala ka, the more kayo magpakumbak. At pag dumating yung oras ng kumikita na kayo, kailangan nakatapak pa rin sa lupa ang inyong mga paa. Okay ba yun? Yes. Attitude. Ano ang dapat ninyong aralin? This is business. Tama? Ang yumayaman dito, walang yumaman dito sa atin na hindi alam ang negosyo. Kailangan alam niyo yung OPP, Opportunity Plan Presentation. Noong una nga, akala ko ito, lang pera-pera eh. OPP yung kitaan. Kailangan umatay kayo ng product demonstration para malaman niyo ang uses and application ng product. Ito ginagawa ko, NDO, New Distributors Orientation. Sa office, ginagawa ito every Tuesday. Kagabi, ito rin po ang topic ko sa head office. Grabe, puno-puno ng tao. Ito kailangan nyong mamaster yan. Umattend kayo at least 5 times. At least 5 times each. Why? Guys, this is a copy business. Huwag kayong maiinip sa mga seminar. Walang yumaman dito na hindi kayang ipaliwanag ang negosyo o ang marketing plan. So kung talaga kayo seryoso ngayon pa lang, mga kaibigan, huwag niyong patagalin sa buwan o 2 buwan na hindi mo ito alam. Are you with me? Yes. Now, kapag itong ginagawa niyo ngayon, medyo alam mo na, kailangan itong seryosohin. Kayo ba talaga seryoso sa pagyaman? Yes. Alam niyo po, marami mga tao ma-attend sa akin. Ilang beses na, ilang buwan na, iba dyan, isang taon naman sa mga seminar ko, mga trainings ko, pero hindi pa rin umaangat. Kasi hindi seryoso. Akala nila, pag kami nagtuturo, tatawa lang, papalakpak, magpapaway, magagrabe, kailangan seryosohin. Kayo ba'y naniniwala na lahat ng bagay ay kailangan seryosohin? Yes. Yes or no? Yes. Example, bakit ako hangang-hanga sa mga negosyanteng Chinese? Ganun sila kaseryoso. Ang Pilipino, iba ang turo sa atin. Anak, mag-aral kang mabuti. Pagkatapos ng pag-aaral, maghanap ka ng magandang trabaho. Chinese, iba? Anak, ikaw aral buti. Pag ikaw tapos aral, ikaw hawak ating negosyo. At pag may negosyo, kailangan seryosohin. Yung sa global ho ba, ito ho ba ay seryoso? Yes. Ito ba ay negosyo? Yes. Negosyo na kailangan seryosohin. Merong isang Chinese lalaki, malapit na mamatay, nakaratay sa balik ng karamdaman. Sabi niya ganito, ako lapit na matay, ako lungkot, iwan ko, mahal ko sa buhay. Nasaan aking mga magulang? Sumagot yung magulang, aming anak, dito lang kami iyo tabi. Nasaan aking mga kapatid? Aming kapatid, dito lang kami iyo tabi. Nasaan aking asawa? Sumagot yung asawa, aking asawa? Dito lang ako iyo tabi. Nasaan si Junior? Sabi ni Tay, dito lang ako yung tabi. Malapit na makay, di ba? Nasaan si Nene? Akin ni Tay, dito lang ako yung tabi. Nung narinig yun, biglang bumangon yung tatay. Ano? Lahat kayo dito aking tabi? Sino bantay ating tindahan? Mamamatay na nga. Negosyo pa. Anong point, mga kaibigan? Ang point ko na, mga kaibigan, dito, importante na sisirisohin ninyo. Negosyo to, kailangan siniseryoso.
Pag may mga seminar, may mga training, invest time. Seryoso. Kapag may mga downline kayo, alagaan nyo, downline ninyo. Alamin ninyo ang mga produkto. Ganun ka seryoso. Yung mga kasamang tiyensa, ganun ka seryoso, nagtayo ka ng business center. Gumastos para pagandahin to. At alam nyo ba, isa sa ang Las Piñas na business center, ang nakita kong napakaganda. Tama? Ang business. Kaya pa sila maganda talaga. Kasi nung una, kinisismis ako ni Jun Espinosa, nila Francis Miguel, ay, grabe yung center sa sa Las Piñas, ang ganda talaga. Nakakayayos yung natin, nakayang kapaw. Ako naging curious. Nung nakita ko, oo nga, ang ganda nga. Ibig sabihin, gano'n sila kaseryoso. Kung sila nga seryoso na pagandahin ito, sila seryoso na tulungan kayo, how much more? Dapat din maging seryoso. Tama mo ba yun? Now, believe, attitude, learn the business as soon as possible. Huwag kayong magmamarunong kasi hindi nyo ito alam. Next topic. Ang next topic ko yung belief system. Tanong, importante ba naniniwala kayo sa ating ginagawa? Yes. Importante ba yon? Yes. Kasi ang paniniwala importante. Ang belief natin kung anong inisip, kung anong pinaniwalaan, yun ang kinikilos ng katawan. At yung resulta sumusunod. So ngayon pa lang, kapag sinabi nyo, naku grabe, hindi ko kaya ang negosyong yan. Congratulations, hindi mo nga ito kaya. Kasi kung ano inisip, pinaniwalaan, yun ang mangyayari. Ako po'y nasanay na every time I conduct this training, gusto ko may participation ng audience. Okay lang ba kayo? Yes. Pag ako'y nagtanong, if you believe in yourself, ang sagot ninyo, pinakamalakas din. Yes, I believe. Kaya ba gawin nyo? Yes! You believe in yourself! Yes, I believe! You believe in yourself! Yes, I believe! Sabi ng isa, yes, I believe. Yes, I believe. Parang hindi mo kaya declare. Bakit? The more mo sinisigaw yun, na magnet mo, naniniwala ka sa sarili mo at sa inyong ginagawa. Gano'n may importante yung paniniwala? Katuwan lang. Mayaban ako halimbawa. May 10 milyon ako. Mga kaibigan, lumabas na yung lahat. May 10 milyon ako dito, ililibing ko. Humukay ako. Yung 10 million ilagay ko. Yung 10 million sinimento ko. At nung natuyo, sabi ko, mga kaibigan, pasok po lahat, pasok. May 10 milyon dito. Pag nahukay mo, sa'yo na. Ito yung pala at ito yung piko. Ang tanong, kapatid, kaibigan, huhukayin nyo? Huhukayin nyo? Yes. Hukay! Hukay! Nahirapan ka. Huhukay ka ba? Yes. Hukay nyo pa rin? Yes. Umulan umaraw, huhukayin mo? Yes. Habang naghuhukay ka, darating ba sa oras na umatras ka? Baka naman hindi totoo huwag na lang. Pwede mangyari yun? Yes. Pwede mangyari kasi hindi mo nakita. Hindi, baka totoo. Hukay. Hukay. Ay, baka wala, wag na lang. Ay, baka meron. Maraming ganon. Pag iba sa inyo, nung nakarinig ng mga success stories, ginagawa ang negosyong to. Tama? Pag nagdududa, nagkukulang pa iniwala, wag na lang, baka naman hindi totoo yan eh. Hindi, may yumaman daw. Tuwin natin. Ay, wag na lang. Urong sulong. Baguhin natin. May 10 million ako. Walang aalis. Ilibing natin. Yung semento natin, tatuan lang. Nung natuyo yung semento, ito yung pala, ito yung piko, hukay na hindi. Pag nahukay mo sa'yo 10 million, hukay na hindi. Hukay. Hukay. Nahirapan ka. Hukay na hindi. Umulan, umara, hukay na hindi. May sakit ka na, hukay na hindi. Nabali ang pala, nabali ang piko, hukay na hindi. Kamay na lang, hukay na hindi. Tanggal na mga kuko, hukay na hindi. Tuloy pa rin. Bakit? Kasi niniwala ka, nakita mo 100%. Guys, nakita mo na ngayon, marami resulta. Marami yumaman, marami ganong kotse, na ganong bahay. Tuloy-tuloy lang. Guys, hindi pwedeng ulong-sulong. Makinig kayong lahat. Tandaan nyo, walang kumulong tubig kapag ang apoy patay-sindi. Yes or no? Yes. Patay-sindi, patay-sindi. Kukulong hindi. 1 week na, patay-sindi, patay-sindi. Kukulong tubig hindi. 1 month na, patay-sindi, patay-sindi. Kukulong hindi. Pero yung apoy, kahit super hina, kapag tuloy-tuloy ang tubig, kukulong hindi. Kaibigan, walang pinagkaiba sa negosyo natin. Kapag tuloy-tuloy ka lang dito, tuloy-tuloy ka lang, hindi mo mamalayan, kukulong tubig, hindi mo mamalayan, makukuha ninyo ang pangarap nyo sa negosyo natin.
ang next topic, belief. Ang belief system kailangan 100%. Wala magdududa. Kasi yan ang makaka-apekto sa negosyo mo, yung duda ninyo. Kayo nung naman maniniwala, para sa akin, believe in God. Amen? Yes. Amen. Wala aksidente. Ang pagpunta mo dito ngayon, pinrera sa akin, nagkad ka, pinidnap, malamang ibang tao sa inyo, inilagay sa sako, inaktak dito, hindi ko alam. Ha? Basta the moment, nandito kayo lahat ngayon, may purpose yan. Wala pong aksidente. Ang tao paladasal. Sa statistics, nung nakaraan, sabi sa news, tumaas ng mataas na porsyento ang mga tao madasalin. Dumating ang swine flu, dumating yung global financial crisis, tama? Ang mga tao dumadami simbahan, Lord, give me opportunity para bagong buhay. Tama ho ba? Ang Diyos hindi bababa sa langit. Nakaputi. Slow motion to na ba? May mga anghel. Ganito. Tanda. Ito ang 10 milyon. Walang ganun. Ha? Tama? Ang Diyos ang galing. Nung nag-pray ka, yung kailangan mo ng opportunity, naniniwala ako, negosyong to, isa lang sa mga sagot sa mga panalangin mo. Kung ito'y sagot sa panalangin mo, bakit hindi mo seryosohin? Tama? Ba't ka maswerte? Ano sabi sa Bible? Many are called, but few are chosen. Guys, congratulations, because I believe you are the chosen one. Napili ka na, huwag mo nang sayangin. Believe in the company. Guys, ang kumpanya 3 years pa lang, pero grabe na po ang naproduce ng mga milyonaryo. Believe in the products. Walang magandang kitaan kung walang magandang produkto. Ang buhay ng kumpanya nasa produkto. Believe in yung upline. Sino yung mga upline? Ang upline, ito yung mga taong nag-imbila sa inyo. Kung akala ninyo, pinagbigyan niyo lang yung upline nyo nung kayo sumama dito, hindi po. Ang pinagbigyan ninyo, yung mga tao, ang pinagbigyan ninyo, yung sarili ninyo. You have to believe in your upline. You have to trust. Believe, trust, respect, and follow your upline. Be thankful sa upline mo. Why? Sa dinami-dami ng dapat imbitahin, kayo inimbitahan ang upline mo. Tama? Hindi ba doon palang swerte na kayo? Ang upline po ang ginawa ng instrumento para makita mo ang negosyong to. Pero ang pagyaman, nasa iyo din. Kasi this is your own business. May mga narinig po ako mga distributor. Sir Ernel, ayoko na po. O bakit naman? Kasi po yung upline ko hindi supportive. Wala pong maituro sa akin. Ganun ba? Okay lang ba nag-join yung upline mo? Kailan po? Nag-join kahapon po. Kung bago ang upline mo, don't expect na magtuturo yan. Tama? Go to your next upline. Hanapin niyo yung upline na marunong sa negosyong to. Tama? Huwag kayo sisisi sa upline hindi supportive. Kung ang upline mo supportive, magaling, bonus din yun. Bonus lang. Pero yung pagyaman mo, huwag mong i-depende lahat kay upline. Kaya nga may mga seminar, may mga training sa opisina, sa head office, dito mismo sa Las Piñas. Sino mo, katulad ang upline na supportive sa'yo, pumunti ka ng training. O siya matututo kayo. Tama? Yes. Follow your upline. Kung ano sabihin ng upline, sundin nyo rin. Sundin nyo lang. Tama? But always ask intelligent questions. Baka sabihin ng upline mo, okay, downline. Bawid kang nakatikit. Maghintay ka ng mga truck. Basta gasa ka. Hindi ganun. Basta tungkol sa negosyo, sundin ninyo ang upline ninyo. Are you learning? Yes! Believe in your downline. Sino yung mga downline? Kayong lahat ay downline. Ay, maganda to. Makinig. Sino ang downline? Kayong lahat ay downline. Ang downline, hindi yan inimbitahan para pagperahan. Uy, downline, 500 to. O, downline, 500 na naman to. 1.5 sila. Ha? Ang downline, inimbitahan para tulungan. Huwag isipin yung sarili. Isipin si downline. Kapag yung downline mo sa kaliwa, naging successful, yung downline mo sa kanan naging successful, sa gusto mo, magiging successful ka. Kaya nga din sa helping business. And always appreciate your downline.
Kasi minsan, lalapit si downline sa'yo. Upline, upline. Meron po akong kasama. Nandun po, saan? Ayun po, yung naka-shorts, yung naka-sando, yung bukang tanga po. Tingin mo nga po, hindi yayaman yan eh. Bakit pa naman ang apply mo? Ito sino ba nag-ibigay dyan? Ako po, kaya pala eh. Ang downline ay imbitahan para tulungan. And always appreciate your downline. Why? This is a relationship business. Are you with me? Yes! Kapag na-feel mo, upline, downline, na meron kayo hindi pinagkakaintindihan, pag-usapan ka agad. Kasi mahirap magtrabaho kapag galit ka sa upline o galit ka sa downline. Pag feel mo, meron hindi magandang nangyayari, pag-usapan ka agad. Appreciate your downline. Lalapit si downline sa'yo. Upline, upline. Ano yan? Upline, 5 po yung inimbitahan ko. Hindi po dumating. Ano? 5 inimbitahan mo? Hindi dumating? Ako nga, 6 eh. Hindi rin dumating. Downline, ang hirap pa ng ginagawa natin, ano? Mag-quit na kaya tayo. Gumatong ka pa. Kapag ang downline nahihirapan, trabaho ni upline, i-motivate. Tama, i-guide ninyo. Pag ikaw upline, hyper ka, meron ka natututunan, ituro sa downline. Pag ikaw upline, may mga problema, please, huwag kang lalapit kay downline. Downline, ang bigat ng problema ko, ikaw. May problema ka din ba? Ako po, huwag ganun. Bilang upline, huwag kayong magkukwento ng anything na negative sa downline. Kaya nga upline eh. Tama, ikaw mag-guide. Upline, may inimbitahan ko, di sumasama eh. Ang sagot lagi, okay lang yan. Ano ang sagot? Okay lang yan. Talaga, upline, 5 inimbitahan ko, okay lang yan. Hindi ba naalala mo nung inimbitahan kita before? Ayaw mo rin sumama? O, kinakalma ka lang. Huwag ganon, ha? Huwag ganon. Okay lang yan, okay lang yan. Hindi kinakan, okay lang yan. Talaga, apply mo, okay lang yan. Ikaw pag 10 inibitahan, hindi dumating lahat. Ano sagot? Okay lang yan. Plastic. Okay lang yan. Mga 2 lang inibitahan mo, eh. Diyan ka, iyak ka na eh. Okay lang yan. Kung 50 inibitahan, hindi dumating. Ano sagot? Okay lang yan. Lapas na sila. Okay lang yan. 100 inibitahan, hindi dumating lahat, okay lang yan. Ang hindi okay ganito. 100 inibitahan mo, ang umalis, 100 at isa. Kasama ka na. Tama? Mawala sa lahat, huwag lang kayo. Guys, believe me. The moment mag-join ka rito, ang downline mo, nakaready na yan. Hahanapin mo lang. Ulitin ko, the moment mag-join ka sa ganitong klaseng negosyo, ang downline mo, naka-ready na. Hahanapin na lang. Hahanapin. Ang downline hindi ang kakatok sa bahay mo. Knock, 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 knock. Upline! Upline! Ako! Ako yung sugo! Ako yung downline mo! Ha? Baka naman yung pag-abang ka sa dito sa taas. Wala pa yung downline ko, hindi pa dumarating. Ha? Wala akong ganon. Ha? Hinahanap po yan. Okay. Bago maniwala, ang ibang tao sa inyo, kailangan maniwala muna kayo sa inyo mga sarili. Tama mo ba yan? Yes! Do you believe in yourself? Yes! I believe! You are a champion. Do you agree? Yes! Okay, bigan, you are a champion. You are a champion. Walang mali siya to, ha? Walang mali siya. Papatunayan ko sa inyo lahat na kayo ay champion. Eto nanay mo, ha? Eto nanay mo. Hindi ka kaya. Eto nanay niyo. Walang mali siya. Ilang milyong similya tayo? Ha? There are 3 million cells. Sperm cell, 150 million sperm cell. Yung mga similya na yan, walang ginawa ko di mag-meeting. Sabi ng mga similya, hoy, mga kapwa ko similya. Kanina narinig ko, sabi ni Daddy, may gagawin sila ni Mami mamayang alas 11. Ha? Sabi ng mga similya, pag sigaw ni Daddy ng ayan na, takbuhan tayo. Ha?
Inumpisahan ng alas 10. Ewan ko kung anong ginawa. Basta inumpisahan, warm up daw, warm up. Alas 10, 10:10, 10:20, 10:30, 10:45. Pagputok ng alas 12, ng alas 11, sumigaw si Daddy. Ayan na! Tantantini! 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 Nag-uunahan. May nahuhulog. May namamatay. Walang nakapasok. Listen, look at me. Anong point? Yung mga similya, sinabay ng hinaan ng loob? Hindi. Sabi ng mga similya, hoy, mga kapwa ko similya, huwag tayong manghinaan ng loob. Bakit? Kanina, narinig ko, sabi ni Daddy, meron silang second round ni Mami, mamayang alas 12. Ha? Nakatapos lang, pinumpisahan ulit. 11, 11:30, 11:45, pagputok ng alas 12, sumigaw si Daddy, ayan na! Tagatiling, pasok. Anong point ko? Ilang milyong similya tayo una-unahan papunta sa nanay natin. Hindi ba tayo nauna? Tayo nakapasok? Hindi ba doon palang champion ka na? Kung champion kayo, you deserve a good life. Tama? Kung kayo'y ipinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Yes or no? Yes! Tayo ang gumagawa ng ating buhay. Huwag ninyong sisisi sa gobyerno, kung ano nangyayari, di ba? Ang gobyerno, kasi kahit sino gobyerno, kahit sino presidente, kahit ano mangyari, may naghihirap, may yumayaman pa rin. Yung mga yumayaman, pinipili na yumaman sila. You are a champion, ladies and gentlemen. Tama ba yun? Yes. Huwag kayong maingis sa tao magaling magsalita. Huwag kayong maingis sa tao mayaman. Meron kaming alam, hindi mo alam. Pero may alam ka, hindi ko alam. Kaya nga lang kayo unique. Equal opportunity. Guys, ang maganda sa lugar na to, ang maganda sa negosyo natin, hindi lang pera-pera pag-usapan natin. Yung madidevelop ang inyong mga utak, ang inyong personality. Ngayon pa lang, panalo ka eh. Huwag ka mag-join dito, panalo ka pa rin eh. Nagbago lang ang panalo mo, hindi ba panalo ka na? Yes. Correct. Kasi pag-usapan dito, pwede i-apply sa bahay, sa trabaho mo, sa negosyo mo, relationship sa mga kaibigan mo. Kasi ugali ang pinag-uusapan. Paniniwala sa sarili ang pinag-uusapan. Amen? Amen. Brother, sorry po. Hallelujah. Ganyan ba ako? Yes. So yung mga kaibigan, huwag ninyong mamaliitin ang inyong mga sarili. Kasi high school graduate lang ako, kasi mahirap ako, tandaan nyo, lahat kayo ay magaling. But of course, again, ladies and gentlemen, you need somebody na may magpupush sa inyo. Ako po, hindi mo ganito kakapal ng mukha. Kilala ko ni Roger, nakita ko dati sa Hayat. Tama? Nasa contest lang ako, pero hindi ganito kakapal ng mukha ko. Nagkataon lang, napatunayan sa negosyong to, the more kumakapal ang mukha mo, kumakapal pala pitaka. Gusto niyo ba yun? Yes! You need somebody na magpupush sa inyo. At alam niyo ba, lahat kayo ay pero kanya-kanyang galing. Hindi na lumalabas kasi walang tumutulong sa iyo para palabasin. Dito lang, tawagin kita, magsalita ka dito, may development eh. We need somebody na magpupush sa inyo para lumabas sa inyo potential. Nagkataon, isa kami nandito para sabihin sa iyo na magaling ka. You need somebody na magpupush sa inyo. Meron sa mahal na hari. Okay na kaya? Yes. Meron sa mahal na hari. Sabi ng hari, sa mga kalalakihan, kung sino ang unang makakahawak sa mahal na prinsesa, siya ang mapangasawa. At kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa kanya. Ang ganda ng mahal na prinsesa. Takbuhan yung mga lalaki para hawakan yung mahal na prinsesa. At ang sabi ng mahal na hari, sandali lang. Ang mahal na prinsesa dyan. Kayo ba kalakihan doon? Kung sino una makahawak, siya mapapangasawa. Kalahati ng kaharian sa kanya. Pero bago mahawakan yan, kailangan dumaan kayo sa swimming pool. Nung tatalo na yung mga kalakihan sa swimming pool para lumangoy, hawakan ng mahal na prinsesa, biglang huminto. Bakit? Yung swimming pool, punong-puno ng buhaya. Tama? Walang magtanggang tumalon.
Kasi ang daming buhaya. Nagulat na lang ang karamihan na, pshh! Biglang may tumalong. Isang lalaki pagkatapang-tapang. Pshh! Ang bilis dumangoy. Gano'ng kabilis? Hindi siya maabutan ng buhaya. Nahawakan yung mahal na prinsesa. Nagsigawan mga tao, grabe! Ang galing! Paano nagawa? Sabi yung mahal na hari, grabe ka! Ang galing mo! Nahawakan mo mahal na prinsesa, ang bilis mo lumangoy. Paano mong ginawa? Alam mo, sumagot ng ganito. Sandali lang po. Paano mo ginawa? Sandali lang po. Paano mo ginawa? Sandali nga lang po eh. Bago kong sagutin, gusto ko malaman, sino tumulak sa akin? Sa buhay ng tao, we need somebody na tutulak, na magpupo sa inyo. Kaya namin sinabi sa inyo, kami magpupo sa inyo para sabihin sa inyong lahat na kaya mong yumaman sa negosyong ito. Yes! Ano ba yun? Now, last. Puro to last. Last. Galing ba ako ng purview? Ha? Traffic. Pinyas. Halos matuto ka ng mga ugat ko. Kakasikaw, kaka-explain. Ay pa sa inyo tuwan-tuwa. Mga palakpak. Ay pa sila nakikinig. Ay pa sa inyo talaga nakafocus sa akin. Alam mo, masakit sa akin kung ano. Ang iba sa inyo, nung pumapalakpak, ganito po itsura. Tingnan mo. Naging ko, ako si Mr. Bean. Tagal ng 20 minutes. Ang iba sa inyo, habang nag-explain ako, nakatingin sa ilong. Inaabangan kung kailan matatapos yung 20 minutes ko. Guys, kung pahirig pa lang, hindi ka makapagseryoso, pagyaman pa kaya? Ibig sabihin, sa negosyong to, kailangan meron kayong commitment. Kailangan may sakripisyo. Ano yung sakripisyo? Ang sakripisyo, ginagawa niyo isang bagay na hindi kayo komportable. Kung kayo nagpunta rito dahil wala ka naman lakad, kung nagpunta ka rito para naging curious ka lang, kung nagpunta ka dito para ma-entertain lang, hindi kayo seryoso sa negosyong to. Kung kayo nagpunta rito ng tipong problema, pamasahin nyo, gutom na kayo, ang sakripisyo, sino rito yung mayroong inaabangan ng mga telenovela ngayon? Kung meron kang telenovela, panoorin ngayon, at dinalimutan mo, nagpunta ka dito, yun ang commitment. Yun ang sakripisyo. Sa NDO, nung nag-text brigade kami, sinabihan kayo ng mga sponsor nyo, may NDO, taga-Ortigas, Arnel Limpin, nagpunta kayo dito ngayon. Tama? Kasi curious kayo kung ano pag-uusapan. Ang iba sa inyo, inaabangan papaano gagawin ang negosyo to. Yes or no? Yes! Ituturo yung how. How to do the business. Alam niyo ba ang isa sa pinakamadali? Step by step, ituturo namin sa inyo. Marami ng tao tinuruan. Libo-libong tao na ang tinuruan ko. Pero hindi lahat yumaman. Kasi, ang tanong nila, papaano? Dito, para yumaman kayo, ang tanong ganito, bakit mo to kailangan gawin? Why? Tama? Guys, kanina po nakwento ko sa inyo. After 2 months, I resigned from my job sa hotel. After 1 month, nag-resign sa Schubert ang asawa ko. Ano ang taya ko? Ang taya ko po, yung buhay ng pamilya ko. Wala sila kakainin. Iba ang kilos ng taong may taya. Huwag itong gagawin para sa inyong mga sarili. Kasi kapag kayo nahirapan, napuyat, napagod, nagutom, you can easily quit. Yes or no? Yes. Pero kapag ginawa mo ito para sa mahal mo sa buhay, believe me, walang taong pwedeng umawa sa inyo. Dahil pamilya ko ang tinaya ko, after 4 months, I became manager doon sa kumpanya pinagalingan namin ni Paris Miguel. Forever living yun. After 9 months, I got my first car. After 1 year and a half, nagpo-quarter, $1 million ako sa buwan. After 1 year and 9 months, nag-qualify ako sa US travel. For 5 consecutive years, US travel qualifier ako. Multiple na ng visa ko. Every time ako nasa Amerika, all expenses paid.
Nagkabahay ako, nagkakotse, nagkaipon. Nakapag-aral sa mga eskwela ng anak ko. Bakit? Iba ang kilos ko. Sineryoso ko. Kasi bakit? Hindi ako papayag na hindi kumita. Kasi iniwanan ko ang trabaho ko. Ang tanong, ano ang kaya niyo? Iba ang kilos ng taong naglabas ng 7,980. Yes or no? Yes. Iba ang kilos ng taong hindi pa nakakapag-pay-in. Kasi wala kang kaya. Listen. Iba ang kilos ng taong yung 7,980 niya, ipinangutang pa niya. Iba ang kilos mo. Iba ang kilos mo, yung 7,980 pamalengke mo. Bahay sa bahay, inilabas mo para ipang pay-in mo. Iba ang kilos ng sanla para makapag-pay-in. Iba ang kilos ng mga taong nagbenta pa ng laman. Eh, laman ng bahay. Bibili. Kaya talaga, hindi naman. Laman ng ano, TV, refrigerator. Tama? Guys nyo ako? Yes. Iba ang kilos. Iba ang pagkilos kapag buhay. Ay, yun na pala. Sino ang mabilis tumakbo? Yung nangahabol ng taga o yung tao hinahabol ng taga? Yung hinahabol ng taga. Sino? Yung hinahabol ng taga. Bakit? Ha? Pag inabutan, dedo ka. Pag may sunog, nabalitaan mo, isang tao, kaya ang buhatin ng refrigerator? Yes. After na sunog, apat kayo, hindi mo kaya buhatin. Tama? Iba ang kilos kapag buhay. At ikaw sa seminar, nakumulan eh. At ikaw sa seminar, ay mainit eh. Diyos ko, anong tamang klima sa'yo? Ha? Lahat na lang, inalibayin mo. Do the business, whatever it takes. Are you with me? Yes. Do the business, whatever it takes. Wala mo complain. Ang sikreto sa negosyong to, believe me, from now on, do not count your effort. Wala magbibilang ng pagod, puyat, gutom, rejection. Kasi wala pa kayo sa negosyong to, kayo napupuyat na, kayo napapagod na, kayo nagugutom na. Do not count your effort, but always focus sa end result. Ano ba ang mangyayari a year from now? Ano ba mabibili mong kotse a year from now? Kapag kumikita na kayo, maniwala kayo sa akin, lahat ng hirap at pagod ninyo, makakalimutan niya. Tama? Sige, tuloy mo. Tuloy mo palakpak mo. Ha? Iba-iba ang level ng commitment. Kapag 10,000 kailangan mo dito, isang buwan, kaya kitain yan, walang commitment. Pero pag pangalan mo pag-uusapan, iba rin ang kilos niya. Ha? Meron mo yung mga tao na yung sinasabi, nako, apply! Swerte mo sa akin, ako nakuha mo. Agila ako. Dami kong kontak. Barangay captain, barangay tanod, lahat. Tama ba yun? Swerte mo sa akin. Yung mga ganun tao, yun ang unang nawawala. May mag-asawa ko dito? May mag-asawa? May mag-asawa ito mag-asawa ngayon? Sino? Sino? Dito ba? Dito wala. O diba, wala mag-asawa eh. Kasi may mag-asawa. Sabi ng lalaki, oh. Sabi ng lalaki, sinigaw yung asawa niya, hoy! Asawa ko, babae! Napakawalang kwenta mo! Lagi mo ko ina-under! Ha? Lagi mo ko inihiya! Sa harapan pa ng mga kumpare ko! Isipin mo yan? Hindi ba ako tapos magmamlansya? Pagkalabahin mo ako? Ibang klase ka. Sa ginawa mo yan, ha? Sa ginawa mo yan. Magpapakamatay na ako. Sabi nila, magpapakamatay na ako. Alam mo sabi ng asawa niya? Ikaw, magpapakamatay. Oo! Papakamatay na ako. Walang kwenta ng asawa ka talaga. Lagi mo kina-under. Hindi na kaya yan. Ikaw, magpapakamatay. Magpatuli ka, hindi mo kaya eh. Magpapamatay ka. Oh, hindi nga. Walang point. Walang point yun. Ang point ko, minsan, ako yung next na magiging milyonaryo. Ako yung yayaman, ako yung magkakotse. Pagpalakpak nga, di mo kaya eh. 7-9 ka, di mo malabas eh. Yayaman ka pa rito. See? Guys, ang sabihin, minsan yung mga tao sa mag-ingay, yun ang walang ginagawang kilos. Hindi man lahat. Ang sa ka lang mga kaibigan, bakit ka magsalita? Patunayan muna. Point ko, walang aangal.
Wala magko-complain. Tama? Kung may tao maangal, alam niyo ba kung mayroong taong huwag nang dapat gawin to? Yung mag-asawa. Ako, kailangan mo na dito? Taga-Fairview ako. Wala sumama sa inyo? May sumama dito, wala. May singkong gulay, wala akong kitain dito. Ano point ko? Kasi ito commitment ko. Ang commitment ko sa mga tao interesado tulungan. Kasi may paniniwala ako, masarap tulungan ang mga tao gustong patulong. Masarap turuan ang mga tao gustong patulong. Yes. Tama? Kaya kami, ginaganahan, kasi randang na randang ko, sa kawagan to, lahat kayo, gusto nyo magpatulong. At gusto nyo, ha? Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? We believe in yourself! Putik eh, patay. Believe. Commitment. Now, last. Last ang intro. Ano ka? After commitment, mga kaibigan, importante, lahat gustong yumaman. Lahat gustong yumaman, pero kapag inaabot ka na nung salitang discouragement, ayaw na. Totoo ba yan? Yes! Pero pag isipin nyo, pag nag-quit kayo, hindi kayo nag-quit sa speaker. Hindi kayo mag-quit sa mag-asawang atiyansa. Hindi kayo nag-quit sa kumpanyang to o sa negosyong to. Nag-quit kayo sa chance ninyong makuha ang inyong mga pangarap. Kaya nga, just don't quit. Wala akong taong nakita na pare, grabe, tinan mo yun, ang yaman. Bakit? Nag-quit yan eh. Meron mo ganon? Wala. Just don't quit. Now, bakit ito mahirap? Kaya mahirap kasi wala kang alam. Sa mga bagito, nag-uumpisa pa lang sa negosyong to, para maiwasan ang discouragement, sa umpisa lang, master the business. Kaya kayo nahirapan kapag meron kayong kausap at nagtanong sa inyo, wala kang may sagot. Kapag binarapara ka na, sasabihin mo, ang hirap pala nito. Kasi nagtanong sa iyo, wala kayong masagot. Sa mga nag-uumpisa pa lang, alamin ang negosyo. Do not entertain negative thoughts. Ay, hindi pong negative thoughts na mahirap yata, hindi kita kaya. Second, do not entertain negative people. Sino yung mga negative people? Yung magsasabi sa inyo, hindi mo to kaya. Ito yung mahirap. Ano yung mga discouragement? May gagawin nyo? Pyramiding. Wala akong pera. Ayaw ng asawa ko. Ayaw ng magulang ko. Pare-pareho yan. Pinapayaman mo na si upline. Malayo. Malang produkto. Tama mo ba? Yes. Busy ako. Wala akong time. Wala akong pera. Isa-isay natin. Walang time. Kaya ka discourage kapag may inibitahan ka, sabi siya walang time. Common sense. Ang tao walang time, okay lang. Ang taong busy, okay lang. Kung yumayaman o nababago buhay niya. Kung wala kang time, busy ka, ano? Saan ka busy? Saan ka busy? Busy ka para yumaman ng tao. Wala kang pera? Kaya mo ito gagawin, wala kang pera eh. Kaya mo ito gagawin dahil wala kang pera. Dahil before, wala kang pera. Ngayon, wala kang pera. Tama? Kasi kung ano ka ngayon, yun ang ginawa mo before. Malamang, before, marami kang nakitang opportunity. Pero hindi ka kumilos. Kaya wala kang resulta ngayon. Nakita mo ngayon ang negosyong to. Huwag kang gumalaw. Huwag kang kumilos. Believe me, 5 years from now, you have the same problem. Pera pa din. Tama? Pero ngayon, gumalaw ka. Kumilos ka. Gawin mo ang tamang negosyo. 5 taon wala ngayon. Ang problema nyo, pera pa din. Kung, paano ubusin? Maganda yun. Walang time, ayaw ng asawa. Kaya ayaw ng asawa mo, kaya ayaw ng magulang mo, hindi nila alam to. O dapat ipaalam mo sa kanila. Ano pa? Pyramiding. Ang pyramiding, mga kaibigan, kung sino na ako na, yun ang mayaman. Dito, ngayon ka mag-umpisa, kahit yung mga nauna sa'yo, hindi mo nagpasa ng kinikita. Ang pyramiding, puro pera-pera pinag-usapan. Tayo may produkto. Ano pa? Malayo. Malayo daw, Las Piñas. Malayo, Ortigas. Guys, marami sa Pilipinas nagpunta sa Saudi para kumita. Tanong, ano malayo? Ortigas o Saudi? Ano pa?
Wala ka! Tama ba yun? Sabihin mga kaibigan, lahat ng mga tao, lahat gagawin ng alibay. Para lang, may masisi sila pag may nangyari. Ang point ko sa manag-upisa, do not entertain negative people. Sa mga matagal na, eto, kung kayo may discourage, mas dapat kayong matuwa. Kasi dito, pinapatibay lang ang dibdib mo. Kung kayo hindi mo naranasan yung hirap, yung pagod, yung discouragement, alam niyo ba ang pinakamadali dito? Yung pag-invite ng tao. Tama? Ang pinakamahirap, how to keep and how to sustain your group. Tama? Paano mahigip ang downline mo? Kung nahihirapan, upline, nahihirapan po ako. Ikaw hindi ka nahihirapan. Ha? Nahihirapan ka? Yari tayo niyan. Ano gagawin natin? Kasi di mo alam. Ang tao magaling mag-train. Ang tao magaling mag-motivate, magturo. Yung tao bugbog sa discouragement. Guys, 10 taon akong bugbog sa discouragement. 8 kaming magkakapatid. Ako lang ang nakatapos ng pag-aaral. Ako lang ang gumanda ang buhay. Every time meron kami mga reunion, ako ang taya. Lahat sila may regalo. Catering sagot ko. Mga kapatid ko pa, sinusundo ko pa sa bahay nila gamit ang kotse ko. At habang nagmamaliho ako, kasabihin ng kuya ko, Tol, huwag mo na pag-usapan ng pangarap, ha? Wala mo na motivation, ha? Huwag mo na pag-usapan ng negosyo mo. See? Ako ba'y naapektuhan? Hindi. Because I always respect people. Huwag yung personalin ng mga taong alis naman sa inyo. Gusto mo ng kape? Ayaw. Gusto mo ng kape? Ayaw. Pare, gusto mo ng kape? Ayaw. Bakit? Gusto niya coke. Hindi siya against sa'yo. Nagkataon niya, ayaw niya mo na ginagawa mo. So, in global, ayaw. In global, ayaw. In global. Bakit? Gusto niya ba trabaho niya? Huwag niyong hawayin. Ilibig mo lang buhay. Pabayaan mo lang. Ano ilibig ng buhay? Pabayaan mo lang yan. Ilibig mo lang. Kasi pag kumikita ka na, kusa baba mo niyan. Hahawak sa'yo. Sama na ako, sama na ako. Doon ka dumante. Ganun ba? Saka na, wala akong time sa'yo. Are you ready? Yes! Every time na kayo ay nakarinig ng mga success stories, parang naka-inspire. Tama? Yes. Pero mga kaibigan, kung baga sa pelikula, yung mga tao naging successful, tapos na ang pelikula nun. Pero hindi nila naman kung paano sila mag-shooting. Alam niyo ba sa pelikula, gumaganda ang isang pelikula depende sa galing at sa dami ng kontrabida? Yes or no? Yes. Imagine a movie ni Fernando Po Jr. Bakit sumikat sa FPJ? Kung pelikula ni FPJ, walang Max Alvarado, walang Big Israel, walang Romy Diaz, walang Pacquiao Diaz, walang Eddie Garcia, walang si Buhay, sa Joaquin Pajardo, sino huhulihin niya? Susan Roses, sa sapat ng palingan? Ang pelikula ay gumaganda because of kontrabida. Yung mga telenovela, mula umaga hanggang gabi, may telenovela, gumaganda yan because of kontrabida. Ang negosyo natin the same. Tama? The more yung ginagawa ito, maraming kontrabida, yung mga discouragement. And every time, listen, importante ito, every time may mag-discourage sa inyo, sa negosyo man ito, sa anong ginagawa ninyo? Always ask this question. Who will pay my bill? Sino magbabayad ng matrikula ng anak mo? Sila ba o ikaw? Sino mamalengke, mag-grocery sa'yo? Sila ba nag-discourage sa'yo o ikaw? Hindi ba ikaw din? So bakit mo ipinamamalay mo sa ibang tao ang buhay niyo? Kayo nakakita sa amin, nakarelate. Huwag kayo makinig sa mga taong walang alam dito. Does that make sense? Yes. Tama ko ba yun? You cannot please everybody. Patunayan ko sa'yo. You cannot please everybody. Pag may nakita kang empleyado, ang tagal na trabaho, tingnan mo yan, ang tagal na empleyado, wala nangyayari sa buhay niya. Magnegosyo ka, tingnan mo yan, negosyo pa. Hirap yung negosyo ngayon. Mag-networking ka, tingnan mo yan, networking, hirap yung mag-invite. Magputang lang doon, tingnan mo yan, OFW, iniiwan pamilya niya. Tama? Okay. Merong mag-ama. Okay lang kayo? Yes! Merong mag-ama, babiyahin sila.
4 na baryo ang kanilang dadaanan. Pagdating sa unang baryo, yung bata nakasakay sa kalabaw. Yung tatay hinihira yung kalabaw. At ang sabi ng mga tao sa unang baryo ay ganito, grabe naman bata yun, oh. Hindi mo lang naawa sa tatay niya, sabay nakasakay sa kalabaw. Nung narinig yun, ang ginawa ng mag-ama nagpalit. Pagdating sa pangalawang baryo, yung tatay mamang sumakay at yung bata ang humila ng kalabaw. Sabi ng mga tao sa pangalawang baryo, grabe naman tatay, hindi na naawa sa anak niya, oh. Sabay nakasakay sa kalabaw. Nung narinig yun, pagdating sa pangalawang baryo, ang ginawa ng mag-ama, sumakay pareho sa kalabaw. Sabi ng mga tao, sobrang may mag-ama yun, oh. Hindi naman lang naawa sa kalabaw. Pagdating sa 4 na baryo, ang ginawa ng mag-ama, bumaba pareho at inakay ang kalabaw. Nung nakita ng mga tao sa pang-4 na baryo, ganito, sabi ng mga tao, tingnan mo yung mag-ama, ang tanga-tanga. May kalabaw, wala sakyan. You cannot please everybody. Kahit anong gawin nyo, meron po kontra sa inyo. Kumontra man sila, kung alam mo yayaman ka, okay lang. Ano nangyari? Yung mga pare, iniwan yung kalabaw sa kalye. Naglakad mag-isa. At habang naglalakad mag-isa yung kalabaw, nahulog yung kalabaw. Nahulog sa balon. Sabi ng mga tao, uy, kalabaw! Nahulog sa balon. Naku, mahirap iangat yan. Ang gawin natin, dyan natin ilipin. Ginawa ng mga tao, hukay tabon. Ang ginagawa ng kalabaw, pagpag. At lahat ng pinapagpag niya, inaapakan niya. Ginawa ng mga tao, hukay tabon. Ginagawa ng kalabaw, pagpag. Pick up yun. Pagpag. Alam mo yung kalabaw nakatakas. Why? Lahat ng pinagpag niya, inapakan niya. Hanggat makatakas. Walang pinagkaiba sa negosyo natin. Lahat ng mga tao magdi-discourage sa iyo. Ipagpag mo. Apakan mo. Hanggat makuha. Magandang discouragement. Yan ang magpapaangat sa inyo. Ang number 1 motivation dito, yung discouragement. Ang mga tao hindi aabangan yung pangangat mo. Believe me, ang mga kaibigan ka mag-anak, kilala mo, hindi aabangan yung pag-angat mo. Ang inaabangan nila, yung pagbagsak mo. Why? Sila kasi, before nag-join, wala nangyari. Hindi sila papayag na yumaman ka. Tama ba yun? Last topic. Kilala niyo si John Aspirin? Yes! Bakit pag siya ang speaker ng mga tao nagsisigawan? Kasi si Mr. Excitement. This is a people's business. Kaya kailangan meron kang energy. Meron kang excitement sa sarili. People's business, pag wala kang excitement, mahirap mag-imbita. But, gusto mo nila. Baka sabihin siya, para ikaw na lang. Bakit? Hindi ka pa nag-uumpisa, baka nalulugi ka na. Ang tao, gusto mo markadas, tao masayahin. Walang pinagkaiba sa mga seminar. Ang mga tao, enjoy pag seminar, tawanan. Tama? Imagine mo, 20 minutes ako magkukwento sa inyo. Kung ako'y seryoso, malamang natin tulog na. Di ba? Kaya kailangan energy, alive ka. Kailangan gawin yun. This is a people's business. Learn how to smile. Smile. Yeah. Smile. Yeah. Smile. Yeah. Basta ba naman hindi? Wala akong tao nakita na kasumalmal. Para ba nakasumalmal? Kayaman kasi ako eh. Tinuro ko para sa mga downline ko. Nung nagre-network pa ako, lahat ng downline ko dapat masaya. And start your day with a smile. Pag gising mo pa lang, smile, say a prayer. Yes, thank you Lord, thank you Lord. Something good will happen to me today. God is good, God is great, all the time. Smile ka. Batiin mo, Tay, ang gwapo mo ngayon, Tay. Nay, ang sexy mo pa rin. Kadumba-lumba na yun. Ang sexy mo pa rin, Nay. Positive, smile. Tama. Wala akong taong nakita na pag-isip pa lang, Diyos ko, ano kayang kamalasan na nag-aabang sa akin sa araw na ito. Pag may ganon, mula umaga hanggang kinagabihan, puro kamalasan na. Tama ba yun? Learn how to smile. Enjoy what you're doing. Tama?
Count your effort. Smile, smile, smile. Hindi nga lang pag-smile liga sa lugar. Alam mo yung nakaraan? Hoy, mga kalalakihan, ingat sa pagkiti. Nung nakaraan, sa hinaba-haba ng 20 minutes ko, ang naintindihan lang ng isang distributor na lalaki, dahil pag-smile. Walang mali siya, ha? Nasa-share siya, nasa-share siya. Yan si Mr. Big tayo. Ako na-jingle siya, kinikilig pa eh. Kinikilig pa, di ba? May tumabi, pare. Lalaki, jingle din. Sabi mo. Grabe, brother, grabe. Power. Sabay offer, eh, Brad? Gusto mo ng extra income? Huwag ganon, ha? Baka pagkamala kang papa. Nag-enjoy ba kayo? Yes! Kayo ba'y natututo? Yes! Alam niyo po, you have all the reason para maging masaya. Saan kayo makakakita ng isang lugar na 20 minutes tawa ng tawa? Sa panahon ngayon, para tumawa ka, hirap ha? Sa dami ng problema, para tumawa, hirap ka. Ba't maswerte kayo? Sa labas, sa mga tao, hindi alam kung ano gagawin sa buhay nila. Kung anong negosyo ang gagawin. Sa labas, sa mga tao, nangangarap pa lang. Samantalang sa kwartong to, ang mga pangarap nyo, inuumpisa nyo lang gawin. Ano ba yan? So always count your effort. No. Do not count your effort. Always, mga kaibigan, be thankful. Kung anong meron kayo ngayon, be thankful. Huwag niyong hanapin yung wala. Bilangin nyo anong meron ka. Ngayon pa lang, meron ka nakita magandang opportunity. Be thankful. Ang iba sa atin, angal-angal, walang bagong sapatos. Wala akong bagong sapatos. Huwag kang umangal. Hindi ba nga, walang paa eh. Ama, mga kaibigan, nakatala ko sa Fairview ngayon. Ha? Dati sa Las Piñas ako. Yung sa kaibigan ko sa Fairview, Pilam, dati, lalaki to. Iniwan ng girlfriend. Natanggal sa trabaho. Kayo mga kalakihan, kapag iniwan ng girlfriend mo, pati ka rin tanggal sa trabaho, magpapakamatay ka? Hindi. Yung kilala mo, gusto mo pakamatay. Nagpunta pa na San Marico Bridge para magpakamatay. Doon siya tatalon. At doon siya magpapakamatay na. Sabi na, para siguro mamatay ako. Sigurado. Nagtali ng lubid. Tapos siguro ng lubid, may bato. Ha? Nung magpapakamatay na siya, ha? Tatalon. Biglang huminto. Alam mo bakit? May nakita siya sa lalaki. Isang lalaki, tawa ng tawa. Hindi ba nakaka-insulto yun? Magpapakamatay ka, tapos meron sa tawa ng tawa? Ganito yung tsura. Bakit ganon? Putol, dalawang kamay. Putol lang dito. Ang iba ng lalaki, buwa siya, ay, grabe ka, ba't ka tawa ng tawa? Magkano lang. Putol dalawang kamay, putol dito, dalawang paa hanggang dito. Na-imagine yung putol hanggang dito? Na-imagine niyo? Nakasayad na eh. Kung nakasayad, ito nakasayad. Hindi mo imagine nakasayad. Walang pastusan. Ano kaya itsura nila nun pag nakasayad? Walang pastusan. Putol kamay pare, putol paa, tawa ng tawa. Ganito itsura. Ang ginawa niya, bumaba siya, pare, ang labo mo. Kanina, muntik na ako magpakamatay. Kasi ako iniwan ng girlfriend, tapos ako yung natanggal sa trabaho. Nakita ko ha, kung may magpapakamatay, hindi ako dapat ikaw. Tama ko ba? Alam mo sumagot ganito. Ako pa rin. Siya nga pala, ba't ka ba tawa ng tawa? Sumagot, ha? Ba't ka tawa ng tawa? Alam mo sumagot ganito. Sira ka pala eh. Ikaw kaya kumati ang puwet. Ano ba? Sige nga. Kayo wala kayong kumati ang puwet. Nagawin mo. Ang point, mga kaibigan, be thankful kung anong meron kayo.
Tama? Ngayon pa lang. So pag alam mo marami kang meron, alam mo marami kang biyaya nakita, doon automatic ka mag-glow ang mukha mo. Pag nag-glow ang mukha mo, masaya ka, madali mag-imbita. Tama? Wala kasing tao gusto sa mga tao malungkutin. Uy, ayun si June, ang dahil problema niya, puntahan natin. O June, anong bagong problema ngayon? Anong bagong problema ngayon? Ayaw mo na ngayon. Anong bagong problema ngayon? Eto, yung lola ko, ginahasa na naman. Dahan-dahan sa magtawa, dahan-dahan. Baka ang mahalok yung mga lalamunan nyo. Then last. Okay, sige kayo. Naruto ko. Guys, attitude, belief, commitment, discouragement, and be excited. Last topic is being focused. Guys, kapag ginagawa mo to, dapat nakafocus kayo. Tapos, yung skills na kailangan ninyong lahat, importante rin yun. Ano yung skills? Ang mga skills na kailangan mo dito, number 1, yung tinatawag natin, may mga prospect list ba kayo? Yes. Sa skills, kailangan meron kayong lahat na prospect list. Hindi pwedeng wala kayong prospect list. Kaya kayo nahihirapan mag-imbita. Wala kang maimbitahan kasi wala kang listahan. Hindi pwede nasa utak lang. Tama? Kailangan may ballpen, kailangan may pen. Pag may naalala kayo, ilista mo agad. Nangyayari ba sa inyo na minsan, kapag natutulog kayo, nakahiga kayo, bigla kang may maalala? Uy, si Kumari pala. Iimbitahin ko bukas. Kinabukasan, sabi mo, sino nga yung iimbitahin ko? Nasa dulo ng dila ako eh. Tama? Eh kahit labas yung dila mo, wala yung doon. Huh? Tama? Kailangan pag naalala, lista ka agad. Sino nga yun? Lista mo lahat. And give everybody a chance. Hindi kayo Diyos o manghuhula para husgahan yung iimbitahan mo kung sasama o hindi. Kasi minsan, may prospect ka, uy, prospect ko to ah. Mayaman na to eh. May pera na to eh, huwag ka lang itong imbitahan. O ito, ay walang pera to eh. Huwag na lang imbitahan yan. O sino imbitahin mo? Ha? Minsan, kung sino kala mo mag-duty, hindi nang ayaw. Kung sino tahimik, yun ang active. So give everybody a chance. Tama? Check your cellphone. Ano yung pangalan yan? Nanay mo, tatay mo, may kapatid, ang tawag doon, auntie, uncle. Mayroong anak nyo, ang tawag doon, pinsan. Prospect yun. Tama? Classmate ng umaga tuloy. Classmate ng elementary, high school, college, opisina, grade 5, umarin, ang daming prospect. Now, pag may prospect na kayo, bakit kayo nahihirapan mag-imbita? Bakit? Kasi nag-iimbita kayo. Ang tao, kapag inibitahan mo, aayaw. Kasi isipin niya, magbebenta ka ng produkto, maglalabas siya ng pera. Ayaw niya yun. Paano imbitahan? Use form. Family, occupation, recreation, then the message. Makikipagkwentuhan muna kayo, dapat alam niyo yung pangailangan niya. Tama? Kapag may mga prospect kayo, makipagkwentuhan muna kayo. Alamin nyo kung anong gustong malaman niya. Hindi yung lahat sasabihin mo. Art of communication. Ano ang gustong marinig ng kausap nyo? Bakit kayo? Meron ba kayo taong kinakainisan dahil ang yabang-yabang? Meron ba kayo gano'n? Bakit masabi mayabang? Kasi sila yung bida. Alam mo ako? Alam mo ako? Alam mo ako? Puro gano'n. Pero sino yung tao gusto mo kausap? Alam mo, yung binabagay pangalan mo, di ba? Kasama ka sa conversation, gusto mo yon. Mahawak, tumatapik sa'yo, parang relax na relax ka. So kapag kayo mag-iimbita, huwag kang gigil. Uy, sama ka naman sa akin. Ano yung 780 lang? Wala pa ako 500 eh. See? Hindi, sama yun. Uy, pare, kumusta ka na? Long time no see ah, di ba? Kumusta pamilya mo? Okay naman, pare. Talaga? Eh, trabaho. Okay naman, medyo na-promote ako.
talaga na-promote ka. Congratulate mo. Parang congratulations, na-promote ka pala. Eh, pag napopromote, malaki sweldo, no? Tama, normal ang kwentuhan yun. Sasagot siya, oo nga, medyo lumalaki sweldo ko. Alam mo bro, meron akong kaibigan din, na-promote din. Laki na sweldo, pare. Alam mo pag lang na sweldo niya, yung trabaho tumaas, dumami, na-stress siya ngayon. Pressure siya, ang nangyari, na-stroke. Ganyan siya ngayon, na-stroke. Ano talaga? Oo. Anong trabaho nun? Ang trabaho? Parang pareho ng trabaho mo eh. Pero nakaka-recover na ngayon. Talaga, oo. Kasi may ginagamit siyang produkto. Ano produkto? Starts with letter A eh. Alive. Alive. Ang ganda ng alive. Pinagsama-samang prutas, gulay, mushroom. Lumalakas na siya ngayon. Talaga? Siya na nakabili. Saan? Sa akin. Sa akin. Ano kaya? Ibig sabihin mga kaibigan, kailangan alamin nyo ang pangailangan ng prospect nyo. Third party approach, importante. Kailangan medyo artista kayo. Third party. Pag may nakita ka, kasi di ba ngayon, nung na-involve ka rito, lahat, dati, kapag may nakakasulubong ka, classmate mo dati yun Di ba dati pag gano'n? Umiiwas kayo, ayaw makapaggantuhan. Pero ngayon, kahit hindi mo kilala, mukhang kilala ko to mukhang kilala ko Malapitan lang. Tama ho ba yun? Third part, pare, long time no si kumusta na bro? Kumustahan kayo? Pare, buti nagkita tayo. Kailangan mo tulong mo Tulong? Ang tao kapag nalapitan mo, kailangan magtulong, yung mayabang yan. Anong tulong ba kailangan mo, bro? Baka naman pwede mag-refer sa akin. Mag-refer ng ano? Meron ba tao kilalang gustong kumitan ng mga 10,000 naman? 10,000? Bakit naman? At maghanap pa, ako na lang. Ang sagot doon, huwag ka. Huwag ka, ayaw mo to. Kasi yung tipong tao, pagkatapos ng trabaho mo, gusto mo sa bahay mo. Pero grabe, 10,000, pwede bang pumalo ng mga 20 mil isang buwan? 20 mil, pare? Baka naman pwede ako dyan, ako na lang. Huwag ka. Kasi may seminar yun, ayaw mo nun. Ang seminar, 20 minutes. Ayaw mo yun, huwag ka. Pero yung 20, aabot ng 30, 50. Magagalit yun. Labo naman to, parang dito kaibigan. Ako na lang. Huwag ka. Hanggang 3 lang yun. Pang-apat, huwag ka na mag-iinarte. Huwag ka. Diba? Pang-apat, ito sagot. Baka naman pwede ako dyan. Ito sagutin mo. Parang kulit mo. Alam mo, sa totoo lang, ha? Kung hindi kita kaibigan, hindi kita pagbibigyan Kulit-kulit. Ito gawin natin. Bukas, may lakad sana ako. Kakasilin ko. Ha? Bukas ng alas 5. Diyan, ha? Sa SM South Mall. Magkita alas 5. Hintayin mo ako doon. Pag nalit ako, hintayin mo ako, ha? Sige na. Sige na. Tapos, galit mo dito. Kami speaker. Buang yun. Anong point? Ang pag-iimbita, walang perfect. Walang pare-pare decision. Mamamaster mo lang yun through practice. Practice. Now, kapag naimbitahan mo na, umattend na, parang ganito. Kapag nakattend dito o sa Ortigas, mababaliw yun. Kapag yun, umattend sa seminar natin, sa Ortigas or dito, ang first timer laging nasa unahan. Ang first timer ninyo, huwag din yung papupunta sa likuran kasi maraming distraction. Lalo sa Ortigas. At ang first timer ninyo, hindi yung kukwentuhan. Pag nagtatanong, huwag yung usapin. Ang first timer ninyo, kayo mismo leader, huwag kayong echo. Ano yung echo? Kapag nagkukwento yung speaker, inuunahan nyo. Abangan mo, may kwento kalabaw yan. Tapos wala yung tangay, parang gusto bigay yun. Abangan mo pang mo yun. Inuunahan nyo yung speaker. At kayo mismo, kapag nagtatanong sa inyo, kung alam nyo na yung kwentong to, ang sagot nyo lagi, hindi nyo pa alam. Ang mind setting mo, every time you attend my training, o training namin lahat kayo, mind setting first timer ka, wala kang alam. Kasi kapag ito alam mo na, mahirapan ang speaker. Tama? Ba't mahirap? Kung lahat kayo, pare-pare natin sa akin, mahirapan ako nun.
Ang kinakausap ko lagi, yung bagito. Ang trabaho ng mga leaders, pumalakpak at tumawa. Kasi pag wala papalakpak dyan, ano mo ito? Para may lamay. Ha? Tama ko ba? Walang lamay. Walang lamay. Ha? Fiesta po, fiesta. Now, pag umatend na, i-follow up. 24 to 48 hours, kailangan i-follow up. Uy, kumusta? Okay ba? Oo, okay pala. Ang saya-saya pala doon. Ang ganda-ganda. Uy, mas magaling bukas. Ang magaling bukas. Kapag umatend nyo, sabihin nyo, magaling is next speaker. Kahit sino yung speaker, sabihin nyo, magaling. Wala naman silang idea kung sino yun eh. Ang importante, ma-adapt nila yung culture. Ano yung culture? Yung palakpak, yung power, yung grabe. Guys, mag-culture siya kayo dito. Kapag bagito ka, may power, may grabe. Tama ko ba yun? Ano may culture siya? Pag sigaw ko ng power, sigaw ng grabe. Grabe ako, power ka. Kaya ba gawin yun? Yes! Grabe! Power! 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 Grabe, grabe, grabe! Kung customer ka, sabi mo, may mga tama yan. See? Tama? Kaya importante. Kaya importante mga kaibigan, na makakadapt kayo. Ano bakit importante makakadapt? Okay lang kayo, okay lang kayo. Bakit importante makakadapt kayo? Kapag may mga tao kinukwentuhan kayo, pinag-uusapan yung pangarap, hindi ba sila nakakapuduyan sa inyo? At ang iba sa inyo matagal na dito, kapag hindi negosyo pag-uusapan, kapag hindi pangarap pag-uusapan, hindi natamad. Kasi hindi nag-limit yung mga utak natin sa utak nila. So, importante, pareho-pareho yung level of thinking natin. Ngayon, masaya ka dito. Pagpapagawin mo yan, ginagawa mo ngayon, pag nakita ka ng mga tao, sabihin, may mga tama yan. Kasi hindi nila alam pinag-uusapan. Tama? Papatunayan ko sa inyo. Gusto niyo, papatunayan ko rin sa inyo. Na importante, nag-limit yung mga utak. Okay lang ba kayo? Yes! Okay lang ba kayo? Yes! Merong isang ngongo. Ha? Yung ngongo na yun, every time umuwi sa bahay niya, at nakikita yung nanay niya, tinatakpan yung mata ng nanay niya. Sabihin ng ngongo, Mami, nges po. Sabihin ng mami niya, panges po ka pa. Eh, ikaw naman ngongo dito. Hindi yun ang kwento. Ang kwento ito. Akala ko yun ang kwento. Eto ang kwento. Yung ngongo na yun, may tindahan. May sari-sari store. One day, ang nagbabantay ng tindahan, yung tatay ng ngongo. Biglang may bumiling customer. Ang customer, ngongo din. Sabi ng ngongo, "Good morning po. Pabili nga ako ng mogi." Sabi ng tatay, "Anong binibili mo?" "Ang aming mo po, pabili na mogi." "Mogi? Hindi ko maintindihan ako ng mogi mo." Pamiyak naman, "Oo, mogi na, hindi ko maintindihan." Ang ginawa ng tatay, tinawag yung anak ng ngongo. "Hoy, anak! Halika nga dito. Ano mo ngayon, tay? Punta ka dito, may nabili, hindi ko maintindihan. Ang nangilang ka, nandiyan na ngongo." Pagpunta ng anak ng ngongo, at nagkita sila, "Oy! Men! Uy! Men! Pumunta ka na!" Pumunta pa eh! Men! Pumunta ka na! Ay, okay lang ano. Anong binibili mo? Men! Hindi naman ako na binibili mo eh. Hindi ako maibili ng tatay mo. Kaya, ano nga binibili mo? Men! Hanapin ko na tatay mo. Sabi lang, mogi. Ha? Mogi? Ha? No. Umalis, ha? Umalis. Ben! Ito na yung mogi mo. Uy! Thank you, Thank you, pa. Nakita ng tatay.
Sabi ng tatay, anak! Puta. Anak! Grabe ka, anak! Ang galing mo! Nagkaintindihan kayo? Ang pala, anak! Ano ang bilhin niya? Ano naman, no? Ang bilhin niya, ay mo. Tatawa-tawa kayo. Ano? Ano yung moye? Tanong, ano yung moye? Gusto niyo malaman? Gusto niyo malaman? May ngongo man. Alam mo mga kaibigan, habang nagkukwento ako, hindi ako nagtawa sa sarili ko eh. Nakakatawa ako sa ulo ng mga mukha nyo. Akala nyo, nakatawa, oy! Tingnan mo yung katabi nyo, alam nyo yung mga mukha niya. Ano po yan mga kaibigan, di ba? Oo, ito nga, nakaintindihan. Kaya pag may mga kaibigan kayo, hindi ko, ano ba? Oo, gano'n naman. Ay, tingnan mo na! Tapusin ako! Tapusin ako! Pag may mga kaibigan kayo kakilala, na inibitahan ninyo, hindi kayo ma-appreciate, hindi kayo maintindihan, okay lang yun, normal. Kasi hindi na-limit yung mga utak natin. Tama lahat kayo. Ayaw mo rin ito. Lahat kayo, nakukoordinate sa amin. Nung kayo nag-umpisa, nababaduyan kayo, nakukultusya kayo. Normal yun. Pero ngayon, kung tingin mo sa akin, baliw kami dati, mas baliw ka nga sa amin eh. Power ba? Power! Grabe ba? Power! Ano mo na? Okay. Follow up. Ano? Okay ba? Akala ko ano. Malapit na matapos yung intro ko. So, ganun importante, di ba? Kailangan, ang next yung gagawin, makapasin nyo, paulit-ulit lang yun. Pag ang mga down ninyo, guys, listen, this is for mga lalaki. Sa mga lalaki, ha? Sa mga lalaki, hindi maiwasan magkakaroon kayo ng down ng babae. Minsan ang down ninyo babae, may asawa. Importante kayo mga leader, mga sponsor. Kailangan makilala niyo yung asawa ng down ninyo o magulang. Para hindi, minsan kasi kahit hyper na hyper yung guest mo, kapag kinukontra o yung negative sa bahay, hindi siya makakilos. So importante na pati pamilya makilala ninyo. Ang prospect mo ngayon, hindi lang bisita mo ngayon. Yung buong ang kanya. Ang kan. Ha? Yun yung prospect nyo. Minsan, ang nag-a-active pa, hindi direct mo ngayon, kundi yung magulang o yung asawa. Pag lalaki ka at ang dawlin mo babae may asawa, kailangan makakausap niyo ang asawa ng lalaki. Bakit? Kasi ganito. Sa negosyo natin, iba-iba lingwahe. May salitang upline, may downline, may power at may grabe. Kung lalaki ka, pare, lalaki ka, dawlin mo babae may asawa, pag uwi sa bahay ang asawa niyan, hoy! Babae! Saan ka galing? Uwi pa naman din ang babae yan? Saan ka galing? Sino kasama mo? Sino kasama ko? Si Upline Roger. Upline? Ikaw? Ako din downline. Sige, yari ka nun. Upline? Downline? Ano ginawa sa'yo? Pinawer ako, pinawer. Grabe nga si Upline eh, grabe. Yari ka sa asawa mo. Importante alam ng asawa mo o magulang mo ang ginagawa natin. Umuulit lang yun. Mag-i-invite din, ating seminar, gagamit, mag-share sa products. Guys, kayo ba natuto? Yes! Kayo ba ay nag-excite? Yes! Guys, ang ginawa nyo ngayon, kayo ay nag-invest. Ang time, either you invest your time, you spend your time. Kapag mag-spend kayo ng time, nakatambay lang sa bahay, wala lang yan sa inyong lang. Ngayon, akala mo nakupo ka lang dyan, pag nag-invest kayo ng time, knowledge, makaibigan, hindi kayong bayaran niya. Sa akin lang, lahat ng pinagkwento natin walang kwenta kung walang aksyon. Tama? Ay ba sa inyo, buwang na buwang sa pangarap. Pero pag nakita yung 780, nagdidili magpaninay. Taas ang kamay ng hindi pa nakakapag-join. Taas.
Gusto mo malaman lahat. Lahat ng ibang miyembro, taas ang kamay. Guys, taas ang kamay. Pagtaas pa rin ng kamay, hindi magawa. Pagyaman pa kaya. Gusto mo malaman. Gusto nyo tulungan ko kayo? Gusto mo malaman, taas ang kamay na hindi pa nakasyon. Ang tawag dyan, tapang. Tumaas ang kamay mo, matapang ka na. Umpisa na yun. Nakawala ito ba? Kung pagtaas ang kamay, hindi magawa, pagyaman pa kaya. Anong point? Guys, walang iwanan dito na fans club. Hindi po na pagkapalak. Tawad. Walang iwanan mo yun. Ngayon, ang sa akin lang, nakita niyo negosyo. Huwag niyo sailangin to. Hindi tulukuhan. Tama? Kung kayo mag-join next month, why not this month? Kung mag-join ka next week, why not this week? Why? Sayang ang oras. Bakit? Anong oras yun? Ang 20 minutes na lumipas. Seryoso ko, huwag mo tumawag. Ang 20 minutes na lumipas, hindi kayo bawiin. Puyat, pagod, pera, gutom, pag nawala, pwede bawiin. Pero minuto, hindi kayo bawiin. Every second na nawala. Tak. Wala na yun. Tama? Meron isang lalaki, nagngangalang Chad. Meron isang lalaki tago sa pangalang Chad. Tinago ko, ha? May isang batang lalaki, this is my last kwento. May isang batang lalaki, pangalan, this is my last kwento, actually. Okay, last kwento na nga din. Importante yung ito. Okay. Meron isang lalaki, pangalan Chad. Si Chad, lalaki, first time magsusuot ng pantalon. Just so happen, yung pantalon ni Chad, mahaba ng 6 inches. Sabi niya, Lola, mahaba ng 6 inches yung pantalon ko, pakiputulan po kasi first time ko magsusuot ng pantalon. At ang sabi ng lola ni Chad, naku apo, mamaya na. Ang lola may ginagawa pa. Nagtampo yung batang Chad. Nagpunta sa nanay niya, Nay, pwede putulan ng 6 inches yung pantalon ko. Mahaba po kasi. Sabi ng nanay, naku anak, mamaya na. Ang nanay nangangansya pa. Umiyak yung batang Chad. Pinuntahan yung ate. Ate, pakiputulan naman ng 6 inches yung pantalon. Mahaba kasi. Sabi ng ate niya, naku tol, mamaya na. Ang ate, nag-aaral pa. Umiyak ng umiyak yung batang Chad. At habang umiiyak yung batang Chad, nakatulog. At habang natutulog yung batang Chad, naaalala ng lola. Naku, yung apo ko, kailangan palang putulan ng 6 inches yung pantalon. Pagkaputol, naaalala ng nanay. Naku, yung anak ko, kailangan palang putulan ng 6 inches yung pantalon. Pagkaputol, naaalala ng ate. Naku, yung kapatid ko, kailangan palang putulan ng 6 inches yung pantalon. Guys, pag-gising ng batang Chad, iyak ng iyak ulit. Bakit? Naka-short pants na naman. Guys, sa akin lang po, nakita mo yung global ngayon, gawin mo seryosohin. Thank you very much. Good morning. My name is Daniel Limpin. At kung God, see the glory. Thank you! Tapos na po. Tayo mag-uwi na. Thank you po, thank you. Balik ko po kay Joy or Jeff.